Sa isang kislap ng isip, nabubuo ang lahat ng bagay. Bawat kilos ay may hantungan. Ang bawat lakad ay may hantungan. Ang kapalaran ay itinatakda ng milenyo. Ang liwanag ay may katapusan. Ngunit ang kapalaran ay walang katiyakan. Ang kabutihan, kasamaan at merito ay may sariling timbangan ng langit. Magtiis ng paulit-ulit. Mag-inat ka. Bakit? Bakit mo kailangang gawin ito? Anong malalim na galit ang mayroon sila sa'yo? At gumawa ka pa ng ganito kalaking kasalanan laban sa langit. Malaking kasamaan. Ikaw ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Ikaw at Siksuye. Ang tao ay gumagawa ng kabutihan. Dahil dapat ay may kabutihan sa puso. Ngunit gumawa kayo ng sistema ng merito. At nilagyan ng presyo ang kabutihan. Mula noon, wala nang gumagawa ng kabutihan dahil sa tunay na kabutihan. Lahat ay umaapak sa merito. Para makaakyat. Kinukulong ng sistema. Kung mapipilit ang masasama na dahil sa pansariling pagnanasa, ay gumawa rin ng kabutihan. Naprotektahan mo na ang di mabilang na nilalang. Sino ba talaga ang nais mong parusahan, ang mga nagkukunwaring mabuti? O ang mga nilalang na naligtas dahil sa pagkukunwaring yon? Kasamaan ang pinagmulan. Ginagamit ang kabutihan para sa sariling pakinabang. Ang tatlong daigdig na nagkukunwaring nakabalot sa habag. Wasakin ito. Bahala na. Ang tatlong daigdig na ito. Hindi ikaw ang masusunod dito. Gustong-gusto mo talaga ang lahat ng ito. Kung gayon, sisirain ko ito ngayon mismo sa harap mo. Lene, akala mo ba mapipigilan mo ako sa ganitong paraan? Sino ka ba talaga? Ako si. Ang merito na labis nilang pinagmimitian. Ang merito. Si Hongjun. Mula nang magbukang liwayway ang kaguluhan. 1,000,000 taon na akong natutulog dito. Ngayon ay ginising mo ako. Ano ang nangyari? Soye. Ngayon, sa gitna ng aking pagkakatulog, nalaman ko na nagkagulo ang merito ng langit. Nagkagulo. Hindi na ito mapipigil. Magiging isang kapahamakan ng langit at lupa. Tingnan mo ang lamat na ito. Nagsimula ito 10,000 taon na ang nakalipas. Ni isang saglit ay hindi ito tumigil. Hintayin mong umabot ang lamat sa tuktok ng haligi. At saka magkakatotoo ang tanawing iyon. Magkakatotoo na ang tanawing iyon. Kailan ito aabot sa dulo? Kahit ako ay hindi makapagsabi ng tiyak. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang pinagmulan ng batas ng langit. Ang katatagan ng tatlong daigdig ay nakasalalay sa isang kislap ng iyong isip. Maaari mong likhain muli ang lahat ng bagay. Ngunit hindi mo kayang kontrolin ang puso ng tao. Kung hindi matutugunan ang ugat ng problema, kahit ulitin mo pa ito ng 10,000,000 beses, walang saysay. Bahala na.
Ako na mismo ang titingin. Mga Diyos at Bodhisattva, ipinamamanhik ko po, ipakita niyo ang inyong kapangyarihan. Buong buhay kong ginawa ang kabutihan at nagtipon ng merito. Isinakripisyo pa ng anak ng dragon ang buhay niya para ayusin ang pilapil. Nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan niyo po ang anak ko. Anak ko. Ang anak ko. Buong buhay siyang gumawa ng kabutihan. Ngunit ang merito niya ay naging zero. Sino ba talaga ito? Nagkakagulo na ang mga kamay at paa. Pinoprotektahan ng mga Diyos. Mukhang. Kung gagamit ako ng sarili kong pinagmulan at diretsong makikisali, mas bibilis pang gumuho ang haligi ng langit. Sira na ang mga tuntunin. Pero hindi ako pwedeng basta magbago ng mga tuntunin. Baguhin. Baguhin ng lubos. Kapag dumami ang bitak, mas maraming tao ang malulubog. Kung gusto siyang iligtas, kailangang bunutin ang bulok na balangkas na ito. Mula sa ugat. Ha? Bakit may espiritu ng langit? Ang langit at ang impyerno ay parang mga tao lang din, puro tuso. Baka hindi ito pagnanakaw sa lihim. Ay! Panginoon! Nakahimlay sa akin ang sumpa at kasalanan. Hindi ako makatawid sa ilog Wangchuan. Pakiusap niyo. Para mahugasan ang maruming hininga sa katawan ko. Hayaan niyo akong magpaulit na lang ng buhay. Papalit sa buong katauhan ko ang isang buhay. Malaki ang kikitain mo. Lene, dalhin mo na. Salamat, Diyos na walang kamatayan. Lene, napakalaki nang nawala sa kanya. Halika rito at maglakad ka muna. Mas marami pa sa kinikita sa langit na sweldo at posisyon. Itong mga mataas na nakaupong opisyal ng Diyos. Hindi talaga alam kung gaano kahalaga ang pitch na ito sa impyerno. Sa mundong ito, ito ay bunga ng buhay. Sa mundo ng mga patay, ito naman ay susi ng muling pag-ikot ng mga kaluluwa. Kapag nakatikim ang karaniwang kaluluwa nito, mabubuo uli ang mga napinsalang kaluluwa. Kapag ang halimaw ay nakatikim ng isang subo, malilinis ang masamang espiritu nito. At ang mga nilubog sa walang hanggang kulungan ng kadiliman. Baka sakaling magamit pa nito para maipon muli ang tunay na espiritu. At maibalik ang talaan ng hatol. Peach, ang ganitong bagay na pampahaba ng buhay at dagdag merit, ay ibinenta pa ng iba na parang paninda sa itim na merkado. Hindi ko inakalang sa isang iglap lang. Makakabili ako ng napakahalagang kayamanang tulad nito ng napakamura. Sino ka? Hindi malinaw ang pinanggalingan ng pitch na ito. Hindi ito para sa inyong pakinabang. Ay! Ito ay, iyo, akin. Ibabalik ko pa sa akin. Hindi pwede. Napakalakas ng taong ito. Kailangan na lang gumamit ng mahinahon. Itong ginoong immortal. Kanina lang ay ako na mahinang may mata at hindi nakakilala sa bundok tay. Itong pitch na ito. Ipinalit ko rito ang buong kayamanan ko para magamit sa muling pagkapanganak. Hindi ko alam kung maibabalik pa niyo sa akin. Sa dakong huli, malaking awa at kabutihan, tiyak na suklian ko. Wala naman talaga akong balak pumatay. Pero kung magpupumilit ka pa, hindi na ako magpipigil. Pagnanakaw sa pitch, nilamon ang kabutihan. Nagsisifayo ang mga mortal. Hindi makatatakas ang linyang ito sa langit. Kung gagamitin ang pagkakakilanlan ng pinagmulan ng langit para magsiyasat, baka lalo pang bumilis ang pagbagsak ng haligi ng kabutihan. Mas mabuti pa. Lene, ibigay na lang sa matandang iyon ng palugi.
Sino ka? Pakiusap, ipaalam niyong dalawa sa Jade Emperor. Ako ang darating para kilalanin siya bilang aking ama. Prinsip! Piraso ka lang ng papel, tapos lakas loob mong angkinin na anak ka ng kanyang kamahalan. Saan ka man galing, umalis ka na. Lintik. Sa haba ng buhay ko, ngayon lang ako nakatikim ng ganitong pambubugbog. Ano ba? Bakit ganito kalaking gulo? Wala pong problema, mahal na opisyal na immortal. May nanggugulo lang po kanina. Bakit po kayo naparito? Huwag mong sabihin muli na naman itong. Tama po. May isang mortal na akyat upang maging immortal. Kailangan kong maghintay dito. Kung pagbabatayan ang hitsura, ang mga kawan ng langit na ito sa araw-araw. Malamang ay madalas mang-api ng mga mortal na umaakyat dito. Mahal na Ginoo, ayos ka lang ba? Maraming salamat. Ayos lang ako. Ano po ang kailangan nyo? Ako po si Chen San. Sa mundo ng mga mortal, nagtayo ako ng mga tulay at kalsada. Nagpagamot at nanggamot din ako ng mga may sakit. Sa loob ng 30 taon, ngayong araw, ganap na ang aking merit. Karapat-dapat na akong umakyat at maging immortal. Kaya nga, ngayong araw, narito na ako sa katimugang pintuan ng langit. Sa ngayon, napakaraming kahina-hinalang bagay sa sistema ng merit ng langit. Mas mabuting manood muna ako sa isang tabi. Mahal na Ginoo, aakyat ka rin ba upang maging immortal? Bakit hindi tayo magsabay? Nadulas lang ako kanina at nahulog mula sa hagdan. Upo muna ako sandali. Mauna ka na. Huwag mong maantala ang mahalagang gawain. Ako po si Chen San, isang hamak na tao. Nakatala ang inyong merit. Ngayong araw, karapat-dapat na kayong umakyat. Maaari po bang pagbigyan niyo ako, opisyal na immortal? Hindi pumasa sa pagsusuri ng merit. Kulang ng isang selyo ng muling pagpapatunay. Ayon sa tuntunin, hindi kayo maaaring umakyat. Mabuti po kayong magsuri, opisyal na immortal. Bawat isa sa aking mga gawa ng merit ay ganap na ganap. Anong selyo pa ang sinasabi ninyong kulang? Pirmahan niyo ang dokumentong pandagdag na ito. May ibang maglalagay ng nawawalang selyo para sa inyo. Hindi ako pipirma. 3 dekada akong naglingkod ng walang kabuluhan. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Pumirma ka na agad. Dahan-dahan lang. Ang karakter na ito. Huwag ka munang pumirma. Malinaw na ganap ang aking merit. Kailangan lang niyang pumirma. At magiging 70% na ito. Tapos na. Kusang loob niyang ibinibigay sa'yo. Gusto kong magtanong. Tungkol sa pag-akyat sa langit. Kailan nadagdagan ng selyo ng muling pagpapatunay? Saang tuntunin ng langit nakasulat yan? Ito. Bagong tuntunin yan na itinakda ng pinuno ng kagawaran. May karapatan ka bang makialam, mortal na madaldal? Lihim na naglagay ng harang. Peking dokumento. Pinipigilan ang mga dapat umakyat. Iyan ang tunay na panlilinlang sa langit. Ganap ang merit ni Chen San. Alinsunod sa tuntunin ng langit. Dapat siyang umakyat. Saan galing ang ligaw na bagay na ito? At nagawa mo pang sermunan ang opisyal na immortal na ito. Tingnan mo ang gusgusin mong anyo. Baka wala ka man lang tala sa hanay ng mga immortal. Ang hambog na walang alam sa taas ng langit at lalim ng lupa. Ibalik ninyo sa mundo ng mga mortal. Mabuti pang alisin na lang ang sagabal na ito. Aray! Balak ko sanang maging mababa ang loob. Aba! Bakit hindi na ako makagalaw? Anong uri ka ba ng halimaw? Talaga ba? Itinaboy ko lang ang 2 kawal sa langit. Bakit nagkakalas ang tarangkahang ito kapag nahahawakan? Ngayon na. Si Chen San ay akyat sa langit. Aprubahan mo ba o hindi? Aprubahan. Ayan, aprobado na. Maraming salamat sa dakilang biyaya, opisyal na immortal. Hindi madaling kalimutan si Chen San. Ang merito ng kaharian ay ninakaw at isinama sa isang huwad na talaan ng pag-apruba. Medyo kahina-hinala ang opisyal na sumundo sa kanya. Tinatawag na puting jade at gintong langit. Pati ang mukhang bakal na itim, hindi tunay. Magpagawa ng isang tarangkahan ng langit. Nangahas pa kayong magtipid sa materyales. Ang anak mo. Alam kong darating ka. Ama. Alam ng anak mong darating ka.
Ano ba ang nangyayari? Nako, lagot tayo. Mahal na emperador, may ulat po ako. Sa halamanan ng peach, ang mga bungang hinog sa loob ng 9,000 taon ay misteryosong naglaho sa loob lamang ng isang gabi. 9 sa bawat 10 ang nawawala. Ito, malapit na ang pista ng peach. Ngayon, wala ng peach na maihahain. Baka ang pista ay hindi na matutuloy. Ano? Biglang naubos ang lahat ng peach sa buong halamanan. Diwatang Kinyaw, agad kang magpadala ng mga tao upang mag-imbestiga. Mahal na emperador, kagagawan ko pa lamang po sanang humingi ng pahintulot na magpadala ng mga tauhan. Ngunit, ang kakayahang nakawin ang mga peach ay hindi kayang gawin ng karaniwang immortal. Ang kayang ubusin ang halamanan ng peach sa isang gabi ay walang iba kundi ang dakilang banal na pantay sa langit. Sino pa ba ang makagagawa nito? Kayong mga immortal. May nais ba sa inyong magsagawa ng masusing investigasyon? Ako na ang mag-imbestiga kay Sun Wukong. Itong matandang buto na ito ay umaasang makakaakyat pa ng ilang taon. Ninakaw ang mga peach. Si kapatid na Matsing na naman. Huwag mong sabihing magwawala na naman siya rito. Ang Matsing na yan na naman. Ilang taon na hindi pa rin marunong magpakabait. Mahal na emperador. Aba, haring tagapagdala ng pagoda. Dahan-dahan lang po kayo. Huwag niyong mabagsak ang pagoda. Ikaw na mabahong unggoy. Hihi. Nakakahiya po sa inyo, mahal na emperador. Mahal na emperador. Sa palagay ko po, kumpara sa mahirap na pagsisiyasat kay Sun Wukong, ang matagal nang napabaya ang katimugang pintuan ng langit, ang dapat unahin, upang hindi maantala ang pag-akyat ng mga immortal. Hinihiling ko po na maglaan muna kayo ng pondo para sa pagkukumpuni. Tama. May punto ang sinabi ng haring tagapagdala. Mas mahalaga nga ang katimugang pintuan ng langit. Buti na lang nakalusot tayo. Ito. Ilang batong espiritu na naman ang masasayang. Mahal na emperador. Ang katimugang pintuan ng langit ang hangganan ng kalangitan. Kailangang dumaan dito ang mga immortal mula sa lupa upang makaakyat sa langit. Gasto sa espiritual na hanay ng artipisyal na materyales. Lene. 1,000,000. 1,000,000 batong espiritual. Ito. Ganoon karami. Noong nakaraang taon, 1,000,000. Ngayong taon, 1 na naman. Ang halaga ng bawat pagkukumpuni. Sapat na para muling itayo ang kalahati ng katimugang pintuan ng langit. Totoo bang anak niya ang pintuang ito? Araw-araw niyang pinapadalhan ng pera. Kamahalan. Ulat po. Kamahalan. Ang katimugang pintuan ng langit. Gumuho ito. Ay. Sa wakas, hindi ko na kailangang bantayan ang sirang pintuang iyon. Ano na naman ito? Astig ang isang ito. Kakasumite pa lamang ng kahilingan. Gumuho agad ang pintuan. Gusto ko talagang ipambalot sa mukha mo ang talaan na yan. Punong Li. Gumuho ang pintuang ito. Ang tiyempo naman. Ito. Purong pagkakataon lamang ito. Anong klaseng asal yan? Tara. Tignan natin kung ano ang nangyari. Ito. Sino ang gumawa nito? Siya. Ano ang tawag niya sa'yo? Tinitingnan ka niya habang tinatawag ka niya. Malinaw na malinaw. Naitala ko na. Impossible. Saan ako nagkaroon ng anak? Tay. Nakalimutan mo na ba ako? Ako si Wuji. Hindi mo ba naaalala ang nangyari noon? Nang iwan mo sa pasukan ng nayon ng Heiwa ang kasulatan ng pagkilala sa anak para sa aking ina. Anak mo ako. Ikaw ang tunay kong ama. Kalokohan. Ako. Hindi kita nakikilala ni kaunti. Nauunawaan ko ang lahat ng magulong gawain sa 3 daigdig. Pero paano mo nakalimutan maging ang sarili mong anak? Tay. Hindi ba kumikirot ang konsensya mo? Wala ka bang nararamdaman? Anong klaseng asal yan? Malinis ang konsensya ko. Saan nanggaling ang anak sa labas na ito? Isang mortal na hindi malaman ang pinagmulan. At siya pa talaga ang biglang bumaba sa langit sa ganitong kritikal na sandali. Para guluhin ang buong laro. O kaya? Ano ba talaga ang nangyayari?
Mayroon palang taong hindi makita ng aking mata ng langit. Pero kanina sa isang sulyap ko, hindi tama. Ang batang ito, ano ba talaga ang pinagmulan niya? Lakas loob mong salarin. Isang piraso lang ng puting papel ang ipinambola mo sa kamahalan. Tingnan mo ang galing ko. At umaasa ka sa basurang mukhang takip ng bote ng gatas. Selyo pala ito ni Amang Hongjun. Tanging ang mga taong personal na hinubog ng landas ng langit ang makakakita nito. Posible kayang isinugo siya ni Amang Hongjun para mag-imbestiga tungkol sa mga bulok na talaan sa ibaba nitong mga nakaraang taon. Pumikit ako sa isang mata at nagkunwaring walang nakita sa kabila. Dahil sa pakikisama, ilang beses ko silang pinagtakpan. Mukhang desidido na si Amang Hongjun na siya sa atin ang mga talaan. Kailangan ko na rin kilalanin ang anak na ito. Tumigil ka. Kamahalan. Ano ba talaga ang palabas na ito? Hindi na talaga maitatago. Tunay ngang anak ko siya. Ay. Kamahalan, hindi ba sinabi ninyo kanina na malinis ang inyong konsensya? Ano bang alam mo? Kamahayalan, ang tawag dito ay pagpapala sa lahat ng salinlahi. At pagkalinga sa lahat ng nilalang. Mukhang hindi maganda ang pakay ng dumating. Kailangang sabihin agad ito sa mahal na Panginoon. Ama, alam kong kikilalanin niyo rin ako. Sa wakas, nagkakilala rin tayo. Maaari po ba ninyong punan kahit kaunti ang kakulangan ko sa pagmamahal ng isang ama? Pwede po ba ninyong pagbigyan ang isang maliit kong kahilingan? Maliit na kahilingan lang. Wuji, ano ba talaga ang pakay mo sa pagpunta sa langit? Ipinapunta ako rito ng aking ina para matuto sa inyo. At balang araw ay manahin ang inyong tungkulin. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ang posisyon ng pinuno ng tatlong daigdig. Hindi naman sa kung sino ang may kakayahan ang nauupo. Hindi ako mang-agaw ng trono. Ama, huwag po kayong kabahan. Hindi ko kukunin ang inyong trono. Makikitikim lang ako ng kaunting biyaya. Matututo lang ako ng ilang kasanayan. Hindi ba nahulaan na ninyo kanina? Ang matandang ninuno ang nagpadala sa akin dito. Para manatili sa tabi ninyo at magkaroon ng sapat na karanasan. Para mailigtas ang dangal ninyo. Hindi naman ninyo pagtataksilan ang matandang ninuno, di po ba? Ikaw. Sige na. Ngayong araw, tinipon ko kayo, mga minamahal kong opisyal. Upang ipahayag ang isang mahalagang bagay. Nabawi ko na ang anak kong matagal nang nawawala. Si Zhang Wuji. Kaya ngayon ay itinatanghal ko siya bilang prinsipe. Ipinaalam ko ito sa buong kalangitan at daigdig. Mga mararangal na opisyal ng langit. Umaasa akong gagabayan niyo siya sa hinaharap. Heto na. Isang mortal ang ginawang prinsipe. Ito ang pinakamalaking usap-usapan sa buong langit. Kamahalan. Sa palagay ko, hindi ito nararapat. Ang lahat ng immortal ay nakahanay sa kapulungan ng mga Diyos ayon sa kanilang merit. Bigla na lamang itinanghal na prinsipe ang isang mortal. Baka hindi ito tanggapin ng lahat. At ako na naman ang kailangang humarap sa gulo. Bakit ba ako lagi ang nagsasabi ng mga nakasasakit na katotohanan? Bakit ako na naman ang napapasama? Erlang Shen. Ang pinsan kong pinsan lamang sa teorya. Talagang mahilig kang makialam. Ito. Kamahalan. Nawawala ang mga pitch ng immortalidad. Walang makapagsiyasat nito. Kung ipagkakatiwala ito sa prinsipe. Kapag nalutas niya ito, magiging napakalaking karangalan yon. Sino pa ang mga ngahas magsabing walang merit ang prinsipe? Hindi madaling siya sa atin ang kasong ito. 9 sa bawat 10, kagagawan ito ng dakilang santo ng pagkakapantay sa langit. Sa init ng ulo ni Sun Wukong. Kung sino ang lumapit, tiyak na mapapalo. Hindi ba parang itinutulak natin ang prinsipe sa hukay ng apoy? Kunwari ay pagkakamit ng merito. Ni hindi alam ang buong laman ng kaso, tapos ibinato na agad sa akin ang malaking problemang ito. Hindi ito madaling hawakan. Ama. Isa po itong magandang pagkakataon para siya sa atin ang katiwalian at linisin ang pamahalaan. Hindi po kayo. Hindi po ba kayo papayag? Ang taong ito ay ipinadala ni Hongjun. Mukhang kahit harangan siya, hindi natin siya mapipigilan. Sa tingin ko, maaari itong gawin. Sundin natin ang mungkahi ng Big Dipper. Ang kasong ito, ipagkatiwala sa prinsipe ang pagsisiyasat. Sa pagsisiyasat ng kaso, kailangang may magbantay sa mga talaan. Si Taibay ang namamahala sa pananalapi. Ang tungkuling ito ay para sa'yo. Handa ka ba? Kamahalan. Ako ang pinuno ng kagawaran ng pananalapi. Hindi tagapamahala. Bibigyan kita ng dagdag na sahod. Dagdag na sahod.
Kapag tinaasa ng 30%, magiging 9,000 ang buwanang sahod. Kapag 50%, magiging 12,500. Dagdag pa ang bonus sa katapusan ng taon. Tinatanggap ko po ang utos. Sige na, maaari na kayong umalis. Ano ba talaga ang binebenta ng matandang iyan sa loob ng kalabasan niya? Hardin ng peach ng immortalidad. Iyan lang. Isang hinog lamang bawat 9,000 taon. At sakto pang kasabay ng malaking pagtitipon. Ngayon ay ninakaw ang mga ito sa loob lamang ng isang gabi. Sasamahan kita para magsagawa ng pagsusuri sa mga talaan. Alam ko. Iniimbestigahan ko ang kaso. Sa tingin ko, nasa hardin mismo ang mga pahiwatig. Hindi pala hangal ang prinsipe. 3 ulit ko nang sinuri ang mga talaan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo mismo. Kung gaano kalaki ang butas na ito. Saan napunta ang mga peach? Nakita ko na ang mga ito sa bangin ng kadiliman. Pero salita lang iyan, walang katibayan. Kailangan nating maghukay ng matibay na ebidensya dito sa hardin. Xiaobei. Sino ang namamahala sa hardin ng peach na ito? Halika, dalhin mo ako sa kanya. Hindi man lang umabot sa ika-10 bahagi. Tumubo ba ang mga prutas na ito ng sariling mga paa at tumakas? Diyos ng lupa. Ikaw ang nagbabantay rito araw at gabi. Talaga bang hindi mo alam kung sino ang gumawa nito? Diyos ng lupa. Ilang taon mo nang binabantayan ang hardin ito? Napakaraming peach ang nawala kagabi. Wala man lang narinig na ingay. Malinaw ang iyong paghatol, mahal na prinsipe. 8,000 taon na akong nagbabantay at wala pang nangyaring aberya. Maayos na maayos ang harang. Pero nawala ang mga peach. Tiyak na gawa iyon ng isang taong iyon. Sinong tao? Sino pa ba? Sino ang kayang makalusot sa harang at maubos ang kalahati ng hardin? Maliban kay Sun Wukong. Sino pa ang may ganoong kakayahan? Bihasa na siya sa paggawa ng krimen. Siya nga iyon. Walang duda. Walang bakas ng presensya ng ibang tao sa buong hardin. Ngunit sadyang may naiwan na mga balahibo ng matsing. Ang matsing na yon, baka ginagamit lang siyang panakip butas. Maaari po ba akong magsalita, mahal na Ginoo? Natuklasan na nila ang ebidensyang sadyang inilagay rito ng maaga. Mabuti. Ipagpatuloy ninyo ang pagmamatsyag. Opo. Lene. Narito na mismo ang ebidensya, hindi ba? Akala ko ba mahirap ang investigasyong ito? Kakapasok ko pa lamang sa hardin. At sumulpot na ang magnanakaw ng peach. Siya na mismo ang nag-abot ng buntot niya sa kamay ko. Napakatalino talaga ng prinsipe. Sige na. Natagpuan na ang mga pahiwatig laban sa suspect. Maaari na kayong magpakalma at magtala ng bilang ng mga puno ng peach. Salamat po, mahal na prinsipe. Mahal na prinsipe. Kanina. Lanan. Alam ko. Mahal na prinsipe, ito ba ay sadyang pagpapakalat ng balita? Lene. Masyadong halatang itinanim ang ebidensyang ito. Sa napakalaking hardin, mga balahibo ng matsing lamang ang naiwan. Mukhang may sadyang nagtatangkang ipasalo kay Sun Wukong ang krimen. Masyadong minadali ang pagsasara ng kaso. Ginagamit ang dakilang santo bilang panakip butas. Ibig mong sabihin, ang taong nasa likod nito ay ginagamit lang ang pangalan ng dakilang banal. Itinatago lang ang sarili niyang mga bakas. Hindi ba? Pagbalik natin, malalaman natin kung sino ang unang sumigaw na tapos na ang kaso. Kaninong kamay? Malaki ang posibilidad na iyon ang pinakamarumi. Kamahalan. Nagbago ang sitwasyon. Mangyaring magtungo agad sa pagpupulong. Ipinababatid ko po, kamahalan. Natuklasan ng prinsipe na ang balahibo ni Sun Wukong ang ginamit sa pagnanakaw ng peach ng immortalidad. Narito ang mga saksi at ebidensya. Nakahanda na ang kautusan ng pagpaparusa. Hinihintay na lamang ang inyong tatak. Sandali muna, kamahalan. Ay, tatatakan na agad. Ako ang prinsipeng nag-imbestiga sa kasong ito. Hindi pa ako tapos magsalita. Ang batang ito, talagang ngayon pa siya bumalik. Ama, itabi muna ang tatak.
Isang gabi lang, naubos ang laman ng buong hardin. Walang kahit isang bakas ng paghila sa lupa. Ngunit sadyang naiwan ang balahibo ng matsing. Hindi ba masyadong perpekto ang ebidensyang ito? Nasaan ang pagiging perpekto? Ganyan talaga ang ugali ng dakilang banal. Kung talagang gahaman siya sa peach, hindi siya magpapakitang gilas sa pagkuha. Bakit magnanakaw siya ng peach at magliligpit pa ng hardin? Ganyang pagtatakip. Hindi man lang siya kahawig. Ang prinsipeng ito, hindi maayos ang kasong ito, pati ang mga saksi at ebidensya. Sa halip, parang pinapalaya pa ang suspect. Ano ba ang balak niya? Sa pagkakataong ito, babantayan ko talaga siya. Mabait at maawain ang prinsipe. Ngunit ang mga salitang walang ebidensya ay maaaring hindi makapipigil sa daldal ng lahat. Wala pang tunay na salarin. Ang palaisipang ito ay kailangang may umako. Kung gayon, haharapin ko ang dakilang banal na ito. At tatanungin ko siya ng harapan. Siya ba talaga? Magtanong ka lang at malalaman mo. Sapat ng sakit ng ulo ang pag-imbestiga kay Sun Wukong. Ngayon gusto pa niyang baligtarin ang hatol. Kawawa naman ang matatanda kong buto. Ano na ang dapat nating gawin? Ha ha ha. Bata pa ang prinsipe pero puno ng tapang. Mabuti iyon. Tungkol sa kasong ito. Hayaan muna siyang magsiyasat pa. Magsiyasat pa siya. Prinsip, balita ko, nagsalita ka para kay Sun Wukong sa korte kanina. Sa buong langit, ikaw lang ang may lakas ng loob. Hindi ka ba dapat nagbabantay sa katimugang pintuan ng langit? Bakit ka tumatakbo rito para makiusyoso? Gumuho na ang sirang pintuan, ano pa ang tinitingnan mo? Ako, isang marangal na opisyal ng pangunang hanay. Araw-araw na lang bantay pinto. Sige na, huwag na nating pag-usapan. Dati, ako ang nangunguna sa pagsabak sa digmaan. Ngayon, pati pagtingin sa pinto ay itinuturing nilang sagabal. Talaga bang hindi si Kuya Matsing ang gumawa nito? Sa palagay ko, may isang taong gustong-gustong. Naisipin ang buong langit na siya ang may sala. Ipamalita mo ito para sa akin. Maghapon nang walang napapala ang investigasyon ng prinsipe. Itigil na natin ngayong gabi. Walang bantay ang hardin ng mga peach. Bakit mo naman ipinakalat ang balitang iyan? May nagtatangka pa rin bang magnakaw ng mga peach? Malamang may magpapakita ngayong gabi. Ginoo, may ipinahayag ang prinsipe. Sinabi niyang walang bantay sa hardin ng mga peach ngayong gabi. Siya mismo ang magbabantay buong gabi. Magbabantay buong gabi. Napakaganda. Halika na. Tingnan nga natin. Sino ang dinala rito ngayong gabi? Anong uri ng Diyos o immortal? Sino? Ang dakilang banal. Sa kalaliman ng gabi. Namimitas ng mga peach. Saan nanggaling ang batang ito? At naglakas loob pang harangan si aking matandang son. Dakilang banal, dakilang banal. Paano na ang pagbalik mo mula sa pagkuha ng mga banal na kasulatan? Ganyan ka pa rin kapusok at mainitin ang ulo. Sa tingin ko, ang paglalakbay mo sa kanluran ay nauwi lang sa pagkabagot. Tama na ang satsat. Tikman mo ang isang hampas ng tungkod ni aking matandang son. May ibubuga ka pala. Sa 3 daigdig, wala pang 10 ang makakasalo sa aking tungkod. Isa ka sa kanila, batang ito. Magsalita ka. Ano ba talaga ang pinagmulan mo? Dakilang banal, huwag ka nang manakit. Hindi mo siya matatamaan. Tatanungin kita. Sinasabi ng buong hukuman sa langit na ikaw ang nagnakaw ng mga peach. Kalokohan. Ilang peach lang naman ang nakuha ko. Libo-libo ang nawala pero sa akin pa rin ibinibintang. Kakayanin ba ng isang unggoy na kainin ang libo-libong peach? Ilang peach laban sa libo-libo? Napakalaking agwat niyan. May ibang taong nag-utos na ubusin ang buong halamanan. Ginamit lang bilang kasangkapan ang unggoy na ito. Kung gusto ng dakilang banal na kumain ng peach, sabihin lang niya kay Reyna Wangmu at ibibigay yon sa kanya. Bakit pa siya akyat sa pader sa kalaliman ng gabi para sa ilang peach? Para kanino ba pinitas ang mga peach na ito? Nagkasakit ang mga anak ko sa bundok Huaguo. Narinig kong nakapagpapagaling ng sakit ng unggoy ang mga peach na ito. Hindi ito maaaring malaman ng hukuman sa langit. Napakabulok mong bata.
Sa ilang salita lang, napalabas mo ang lahat ng sikreto ko. Nakagagamot ng sakit ng unggoy ang mga Peach. Saan niya naman narinig ang ganitong kakaibang bagay? Baka naman, may sadyang nagpapain sa kanya ng ganitong pain. Nakagagamot ng sakit ng unggoy ang mga Peach. Sino ang nagsabi nito sa'yo? Tumigil ka. CJ. Isang magnanakaw ng Peach. Nagbabantay. Mahal na prinsipe. Magkasabwat nga kayo ng unggoy na ito. Dakilang banal. Nagnakaw ka ng mga Peach sa gabi. Nahuli kayong magkasama, pati ang ninakaw na gamit. Sumama ka ng maayos sa akin, pabalik sa hukuman sa langit. Para hindi na kita kailangang sa pilitang dalhin. At masira ang iyong dangal. Ikaw na may 3 mata. Wala akong oras makipagtalo sa'yo. Ang ilang Peach na ito, akin na ngayon. Tumabi ka. Nagnakaw ka na nga ng Peach, ang kapal pa rin ng mukha mong magsalita. Tama na ang satsat. Sumama ka sa akin. Talaga bang haharang ka sa akin? Ngayon mismo, aalamin natin kung sino ang mas malakas. Matagal ko nang naririnig na araw-araw kayong naglalaban. Hindi ko inakalang. Makakapanood pa ako ng aktual na laban ngayon. Ay, naku. Lumihis ang hampas na yon. Hindi maganda ang kalagayan ng dakilang banal ngayon. Sino ba talaga ang batang ito? Hindi maaari. Kapag hinayaan pa natin silang magpatuloy, baka wala nang matirang ni isang Peach sa halamanang ito. Ang lakas na ipinakita niya kanina. Sinasabi ko nga, dakilang banal. Ano naman kung manalo ka sa kanya? Hindi ba hinihintay mo ang Peach na yan para iligtas ang buhay ng unggoy? Sulit ba? General Erlangshen, tumahimik ka rin. Naparirito upang imbestigahan ang kaso, hindi ba po? Hindi upang magpakitang gilas. Kapag hindi natin nahuli ang tunay na salarin, pati ang saksi, pinatay mo na. Kapag nagtanong ang Jade Emperor, ikaw na si General Erlangshen, na kilala sa pagiging makatarungan sa pagpapatupad ng batas. Ano ang ipaliliwanag mo? Prinsip, ang bunganga mo. Mas marangal pa kaysa sa iyong pagkatao. Prinsip, sino ang mag-aakalang may anak pala ang matandang Jade Emperor? Ganoon nga. Wala akong ibang galing. Bunganga lang ang puhunan ko. Pero mukhang mabisa naman. Ayos. Pumunta ako para pumitas ng mga Peach. Dahil sa inyo sa langit, ang bundok Huaguo ay natuyot na at naubusan ng tubig. Sunod-sunod na nagkakasakit at namamatay ang mga anak ko. Natuyot ang bundok at naubos ang tubig. Hindi ba dapat paraiso ang bundok Huaguo? Kung hindi ka sabuat ng pangkat ng mga lintang iyon ang prinsipe. Kung may tapang ka, pumunta ka sa bundok Huaguo ko. At tingnan mismo, kung ano ang ginawa ng langit sa tahanan ko. Prinsip, ilang ulit mo na siyang pinalalampas. Ano ba talaga ang nasa isip mo? General Erlangshen, hindi ba't mariin mong iginiit? Nakakampi ako ng unggoy na yon. Kung ganoon, mabuti. Sumama ka sa akin sa bundok Huaguo. Kung ako ba ay nagtatakip sa kanya. Kung kasabwat ako. O kung may ibang katotohanang itinatago. Sumama ka at alamin mo mismo. Mas mabuti yon kaysa hatulan mo ako gamit lamang ang salita. Kung talagang kasabwat ng unggoy na iyan ang prinsipe. Huwag mo akong sisihin kung mawalan ako ng awa. Napakabilis naman ng paghahabol mo, prinsipe. Gusto kong makita kung tunay mong iniimbestigahan ang kaso o naghahatid ka lamang ng tulong sa mga kasamahan mo. Malalaman din natin pagdating doon. Gamitin mo ang 2 mata mong nakakakita ng langit at imulat mong mabuti ang mga ito.
Bundok Huaguo. Dito dating nakatayo ang kuta ng dakilang banal na pantay sa langit. Isang tunay na paraiso. May malinaw na bukal at talon ng espiritual na enerhiya. Napakaringal nito noon. Tingnan nga natin kung ano ang itinatago sa akin ng dalawang iyon. Paano nangyari ito? Mahal na hari. Bumalik na ang mahal na hari. Mahal na hari. Sa wakas ay nakabalik na po kayo. Mula nang umalis kayo noong nakaraan. 7 o 8 anak na naman ang nawala sa amin. Mahal na hari. Alam kong hindi inyo kami pababayaan. Gusto ko pa sanang sumakay sa balikat nyo. Para makita ang katimugang pintuan ng langit. Maging mabait kayong lahat. Bumalik na ang inyong hari. At may dala akong napakagandang bagay para sa inyo. Kainin nyo ito. Sa pagkain ito, babalik sa dati ang ating bundok Huaguo. Ito ay peach ng immortalidad mula sa langit. Nakagagamot ito ng lahat ng sakit at nakapagpapahaba ng buhay. Pag kinain nyo, mawawala ang sakit. At makapaglulukso na kayong muli ng walang kapaguran. Mahal na hari, magaling na ako. Mahal na hari, ano ang nangyayari sa akin? Paano nangyari ito? Hindi ba kagagaling mo lamang? Malinaw na sinabi ng immortal na maililigtas ng peach ang mga yon. Naloko ako. Ang tanga ko talaga. Pinaniwalaan ko ang mga kasinungalingan niya. Sinong Diyos ang gumawa nito? Bakit kailangang wasakin ang bundok Huaguo ko? At naloko pa ako ng iba. Pero, malinaw namang gumagana na ang mga peach ng immortalidad na ito. Paano sila basta na lang mawawala? Ibalik niyo sila sa yungib. Alagaan niyong mabuti. Mahal na hari. Nakita ninyong lahat ang nangyari kanina. Pinitas ko ang mga peach para iligtas ang mga anak ng bundok Huaguo. Pero walang silbi ang mga peach na yon. Hindi ang mga peach ang problema. Tama ang sinabi ni General Erlang. Ang pinakamahalaga ngayon ay matuklasan agad ang sanhi ng karamdaman ng mga unggoy. Saka tayo makapagbibigay ng tamang lunas. Anong sakit ba talaga ang dumapo sa mga batang ito? Kahit ang mga peach ng immortalidad mula sa langit ay hindi sila mapagaling. Dakilang banal. Tingnan mo ang insensong ito. Maayos naman ang pagkakabigay ng alay. Pero hindi umaakyat ang usok. Sa halip, tumatagas ito sa lahat ng direksyon. Ito. Parang may humihila sa usok ng insenso. Ilang daang taon ko na itong iniaalay. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito. Hindi naman nawala ang insenso. May humihigop nito mula sa labas. At inililihis ito. Ang lahat ng insenso sa bundok mo ay palihim na hinihigop ng isang puwersa palabas ng bundok Huaguo. Tama nga. Sa dinaanan ng inililihis na insenso, nakabaon ang bagay na ito. Ano ba ang kalokohang simbolong ito? Sa lupain ng bundok Huaguo ko, kailan pa dumami ang ganitong bagay? Hindi ito pag-ari ng bundok Huaguo. Kitang-kita ito ng aking mata ng langit. Ito ang pinakapuso ng isang hanay na humihigop ng enerhiya. Sadyang inilagay ito sa daraanan ng ugat ng espiritual na insenso. Kapag dumaan ang insenso rito, agad itong sinasamsam. Walang ni isang patak ang iniiwan sa bundok Huaguo. May taong gumawa nito. May sadyang naglagay nito rito. Naiintindihan mo ba? Buhay pa rin ang lahat ng matatandang unggoy sa bundok mo. Ikaw ang nangialam noon sa aklat ng buhay at kamatayan. Kaya hindi sila tumatanda at namamatay. Totoo ba ito? Ikaw ang gumawa nito.
Pero hindi sapat na iligtas sila sa kamatayan para mapanatili ang kasaganaan. Araw-araw na sinasamsam ng hanay na ito ang insenso. Kapag wala ng alay ang mga bagong silang na unggoy, natural na hindi nila mapapanatili ang kanilang buhay. Ang pakikialam mo ay naganap ilang daang taon na ang nakalipas. Samantala, ang hanay na humihigop ng enerhiya ay ilang taon pa lamang nakabaon dito. Magkakalayo ng daan-daang taon ang dalawang pangyayaring ito. Magkaibang-magkaiba ang mga yon. Mukhang palabiro ang prinsipe. Pero maayos at mahusay kumilos ang mga tauhan niya. Noong isang araw, nagsugo ako ng mga tao upang mag-imbestiga. Ayon sa ulat niya, may taong nasa labas na pinag-ugnay ang dalawang magkaibang bagay. Sinasabing napahamak ang bundok Huaguo dahil sa masamang karma ng pakikialam mo. Ikahiya mo naman ang sarili mo. Ginagamit kang panangga at sinasaksak. May ibang lihim sa likod ng bagay na ito. Noong una, mali ang naging tingin ko sa unggoy na ito. Sabi ko na nga ba, ilang daang taon ko nang pinakikialaman ang kapalaran. Namumuhay ng maayos ang mga anak ko sa loob ng daan-daang taon. Pero nitong mga nakaraang taon, bigla na lang lumitaw ang sumpang hanay na ito. Pinutol ang aming mga alay. May isang makalangit na mamamatay tao pala. Itinago ang ubod ng pormasyon. Sinipsip ang buhay ng mga anak ko. At ang kasalanang iyon, ibinintang pa sa akin. Isang dayuhan ang naglagay ng pormasyon. Kinuha ang mga alay ng buong angkan. Ang ganitong pamamaraan. Ang ganitong kalokohan. Bakit parang pamilyar? Kahit may dahilan ka. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw pa rin. Huhulihin pa rin kita. Bakit pa ang daming salita, lumaban ka na? Erlang Shen. Kung huhulihin mo siya ngayon at dadalhin sa hukuman, matutuwa ang lahat. Baka siya ang tunay na utak sa likod nito. Mas mabuting ayusin muna natin ang mga pahiwatig. Una, noong gabing nanakawan ang hardin ng mga peach. Malinis ang lugar pero may kakaibang bagay. Sa ugat ng puno ay may naiwan mismong isang kumpol ng balahibo ni Sun Wukong. Para bang sadyang naghihintay na makilala ko ang balahibong iyon. Ikalawa, ayon sa tala, 1,200 peach ang nawawala. Kagabi si Sun Wukong ay 5 peach lang ang pinitas at itinago para magligtas buhay. Ang mahigit 1,000 nawawalang peach. Siya ba ang naglipat? O ginamit lang ng iba ang kamay niya para maglatag ng patibong? Tama. 5 peach lang talaga ang pinitas ko. Kung gayon ang mahigit 1,000 iyon. Sino ang nakaalam kung sino ang naglipat? Pero lahat ay isinisi sa akin. Ikatlo, may isang nilalang na umudyok sa iyong magnakaw ng peach. Pero hindi ka maililigtas ng peach sa sakit ng mga anak mo. Nilinlang kanyang magnakaw. Para maikabit sa iyo ang pangalan ng magnanakaw. Ang ikaapat ang tunay na susi. Ang mga alay para sa bundok Huaguo ay nilagyan ng pormasyon na humihigop ng enerhiya. Araw-araw itong kinukuha mula sa labas. Iyon ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng mga anak mo. Ang balahibo ng unggoy ay itinanim bilang ebidensya. Hindi nagtutugma ang mga bilang. Ang peking balita ay pain lamang para sa iyo. Ang ubod ng pormasyong kumukuha ng mga alay. Kapag pinagsama ang apat na bagay, iisa ang kamay na nasa likod nito. Una, pinahamak ang bundok Huaguo. Pagkatapos ay ginawa kang salang tupa sa pagnanakaw ng peach. Bawat pangyayari. Malaki ang planong inilatag ng nasa likod nito. Dakilang sage. Bakit mo naisip na mapapagaling ng peach ang sakit ng mga unggoy? Sino ang nagsabi sa iyo ng balitang ito? Hindi ko nakita kung sino. Ilang araw nang sunod-sunod na bumabagsak ang mga unggoy sa bundok. Hindi sila nagigising kahit painumin ng gamot. Hindi man lang makalunok kahit buhusan ng tubig. Wala na akong maisip na paraan. Baka gumaling sila kapag kumain ng prutas na ginseng. Baka sakaling bumuti ang kalagayan nila. Bakit? 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 Dakilang sage. Nasugatan ang kapalaran ng bundok Huaguo. Sa buong mundo, ang peach lamang ang makapagliligtas sa kanila. Ang peach? Sino ka? Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Dakilang sage, bakit mo pa kailangang usisain ang gayong kaliit na bagay? Isa lang akong taong gustong iligtas ang mga anak at apo mong unggoy. Naloko ako dahil nawalan ng bait si Lawson. Nilinlang ako ng isang tusong daga na palihim kung kumilos. May naghanda ng patibong habang wala akong kamalay-malay.
Kaya hindi nakatakatakang nahulog ako sa bitad. General Erlang, marami ka ng taong nag-imbestiga ng mga kaso. Nakikilala mo ba ang ukit na ito? Alam mo ba kung saan nagmula ang ukit na ito? Sila kaya ang may gawa nito? Mahigit 10 taon na ang nakalipas, nasa kagawaran pa ako ng hustisya. Nalaman kong may mga tauhan sa kagawaran ng merit na nagbabantay at nagnanakaw ng palihim. Ang insenso at panalangin na iniaalay sa 3 daigdig. Isa-isang ninanakaw, ibinibenta at inaangkin. Nang hawak ko na ang matibay na ebidensya at isinusumit ko na ito sa bawat antas. Sa loob lamang ng isang gabi, bigla na lang naglaho ang ebidensya. At ako pa ang pinaratangan ng paninirang puri sa mga kasama ko. Inalis sa tungkulin. At ipinagbawal ng makialam sa usaping ito. Ang pinagmumulan ng insenso ng bundok Huaguo ay kapareho ng insensong ninakaw at ibinenta ko noon. Iisa ang tatak. Mabuti. Tignan natin kung sino ang sumira sa bundok Huaguo ko. Ang mga peste pala sa kagawaran ng merit ang may gawa. Erlang Shen. Ang lumang utang mo at ang bago kong paghihiganti. Ngayon ang araw na pagsasamahin natin. Mahigit 10 taon na. Ang hinihintay ko ay may maniwala sa akin. At sabay nating ilantad ang kamay na ito. Sa pagkakataong ito, ituturing kong isa lang ako sa inyo, Erlang Shen. Kahit saan ko siya satin. Sa kagawaran ng merit pa rin nag-ugat ang lahat. Ang buong langit ay kakainin ng mga peste hanggang maging parang salaan. Lene, malinaw na malinaw sa akin. Ang kagawaran ng merit ang kumikilos sa likod ng lahat. Kung ganoon, atakihin ng apo kong si Sun Wukong ang kagawaran ng merit. Tingnan natin kung magsisinungaling pa ang matandang bido. Dakilang banal. Hindi pwedeng basta sumugod. Sa ngayon, salita lang ang hawak natin. Puro hinala pa lamang. Kahit mawasak ang pormasyon, mapipigilan lang nitong magpatuloy ang daloy ng insenso. Ang insensong nawala ay hindi na maibabalik. Kung ganoon, mababaliw na sa pagkainip ang apo kong si Sun Wukong. Sabihin mo na, bilisan mo, ano ba talaga ang dapat kong gawin? Siyasatin muna natin kung saan napunta ang insensong ito. Ano pa ang hinihintay natin? Bilis, umalis na tayo. Inatasan ng prinsipe na imbestigahan ang kaso. Ang pagsasaayos ng talaan ng insenso ng bundok Huaguo sa loob ng halos 300 taon. Kunin ang mga orihinal na talaan. Ilabas ang lahat. Mahal na prinsipe, ang mga lumang talaang ito ay maaaring mahirap hanapin. Nasa 3 hanay sa likod mo. Sa kabinet na may markang I. Hindi palamuti ang aking mata ng langit. Tama nga. Ang selyong pormasyon ng insenso ng bundok Huaguo ay kapareho ng selyong panuri sa talaan. Magkapareho ang mga guhit sa pinakagitna. Bawat kanselasyon ay may takip na ganitong selyong panuri at may hiwalay pang bayad sa operasyon ng ilalim ng lupa. Ang insenso ng bundok Huaguo ay palihim na inililipat ng walang nakakaalam. Sila ang naglilipat nito. Ang mga pesteng ito. Gawa-gawa lang ang mga tala at pangalan. Ano pa ang hinihintay natin? Sumugod tayo at dakpin sila. Huwag tayong padalos-dalos. Kapag nagpakita tayo, magugulat ang ahas. Kapag mas malalim pang nagtatago ang tunay na salarin, baka mas marami pang madamay. Ilang tala lamang ang nawawala sa ilalim mismo ng ating mga mata. May mga pahinang blanko, at may mga patlang sa talaan ng mga humawak nito, na para bang hindi kailanman umiral. May gumamit ng mahika upang burahin ang nilalaman ng mga dokumento. Ang mga pesteng ito. Sa harapan natin ay naglakas loob silang pakialaman ang mga tala. May nagmamatsyag sa atin. Napakalalim ng kanilang pinagtataguan. Kahit ang aking mata ng langit ay nakahuli lamang ng isang malabong anino. Masama ang pakay ng dumating na ito. Ang bansang ito ang tumatanggap sa mga dayo. Bakit naman nakapirma sa ilalim ng selyong ito ng muling pagsusuri? Mapanganib na ang sitwasyon. Unahin muna nating ayusin ang usapin ng bundok Huaguo. Dakilang banal. Ipapatawag kayo ng Jade Emperor. Sumama ka muna sa amin. Kamahalan. Kamakailan, may isang pangkat ng Peking Peach ng immortalidad na lumabas mula sa langit. Napagkamalang nakain ito ng isang opisyal na immortal. Pabago-bago ang merit, biglang tumataas at biglang bumabagsak. Nagdulot na ito ng malaking kaguluhan. Ilang araw ko na itong iniimbestigahan, kamahalan. Iisa lamang ang pinagmulan.
Ang lihim na pamimitas ng Peach ng immortalidad. Ang halimaw na unggoy na tumakas dahil sa takot sa kaparusahan. Sun Wukong. Puro kakalokohan. Ikaw na matandang gamit. Huwag mong isipin na dahil nasa langit tayo, hindi na kita kayang dalawin. Bawal ang ganyang asal sa loob ng palasyo ng Ling Xiao. Katatapos ko lamang matuklasan na sa kagawaran ng merit. Paglingon niya, agad niyang ibinuhos ang maruming tubig kay Dakilang Banal. Magaling. Ipinapasa mo ang gulo sa iba. Si unggoy na naman ang nanggugulo. Bideo. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Nasaan ang ebidensya? Hindi ko mangangahas na magsinungaling sa inyo, kamahalan. Ang buhok ng unggoy na natagpuan ng prinsipe sa halamanan ng Peach ang ebidensya. Kasing tibay ng bundok ang ebidensya. At saka, kamahalan. Mula rin sa daigdig ng mga patay ay dumating ang isang lumang kaso. Isang sama-samang sumbong ng mga kaluluwang namatay sa daan patungo sa pagkuha ng banal na kasulatan. Sinasabing walang habas na pinatay noon ni Sun Wukong ang mga inosente. At inangkin niya ang merit na dapat sana ay para sa pagliligtas sa mga kaluluwa. Ang patawag mula sa hukuman ng mga patay. Baka nasa daan na yon. Kalokohan. Ang mga halimaw na kumakain ng tao at sumisira ng buhay ang lahat ng pinabagsak ko. Ipinipilit ninyong ako ang nagnakaw ng Peach. Wala akong kinalaman sa kaso ng Peking Peach. At lalong wala akong utang sa kaso ng hukuman ng mga patay. Dakilang Banal, bakit ka nagmamadali? Lihim na pamimitas ng Peach ng immortalidad. Panggugulo sa langit. Pagtakas dahil sa takot sa kaparusahan. At ngayon, idinagdag pa ang lumang kaso mula sa hukuman ng mga patay. Sunod-sunod ang mga kaso. Hinihintay ng lahat ang paliwanag mo. Kung hindi ko ginawa, hindi ko ginawa. Iyan ang totoo. Huwag mo akong siraan. Ikaw na unggoy na bastos. Tunay nga, mahirap paamuhin ang ugali ng unggoy. Mabuti na lamang at hindi sa akin napunta ang trabahong mag-imbestiga sa mga Peach. Kamahalan. Nakita niyo mismo. Mabagsik na matsing, naghasik ng karahasan sa harap ng palasyo. Papatayin ba niyo kami para walang makapagsalita? Tawagin mo pa akong mabagsik na unggoy at tingnan natin. Pati ikaw, papatulan ko ako mismo. Tama na. Ayos lang, Kuya Unggoy. Paglabas natin, ako ang gaganti para sayo. Nezha. Namamagitan ka ba o lalo mo lang pinag-apoy ang gulo? Kamahalan. Hayagang hinahamak ni Sun Wukong ang mga batas ng langit. Kung hindi siya parurusahan ng mabigat, saan mapupunta ang dangal ng langit? Ang dangal. Ginawa mong target ang bundok Huaguko. At may gana ka pang magsalita tungkol sa dangal. Sadya niyang pinupukaw ang galit ni Dakilang Banal. Kapag nawala ng pagpipigil si Dakilang Banal sa loob ng palasyo. Kahit kasinungalingan, may papakitang katotohanan. Tama na. Ano ba ang pinaggagawan nyo? Isantabi muna natin ang usaping ito. Pag nalaman na ang katotohanan, saka tayo magpapasya. Ang kaso mula sa hukuman ng mga patay. CJ. Anumang demonyo o halimaw, nangangahas na akong siraan. Matuwid ang kilos at malinis ang budhi ko. Hindi ako natatakot sa kanya kahit kaunti. Ang kasong ito sa mundo ng mga yumao. Kapag naihatol na ang kaso, may katwiran ka man o wala. Naisip na ba ninyo? Pag nanakaw ng Peach, Peking Peach, at kaso sa mundo ng mga yumao. Mukhang walang kaugnayan ang tatlong kasong ito. Sabay-sabay silang lumitaw nang matuklasan ng prinsipe ang katiwalian sa kagawaran ng merit. At sabay-sabay ding sumiklab. Hindi ito nagkataon lamang. May sadyang gumawa nito. At ipinapasan ang lahat ng sala sa Dakilang Banal. Ibig mong sabihin, may nagmamanipula sa likuran ko, Sun Wukong. Hindi lang ikaw ang minamanipula. Kahit pa ang kaso sa mundo ng mga yumao. Pati ang pagbura sa talaan ng buhay. Nagmumula ang lahat sa mundo ng mga yumao. Mukhang kailangan na nating magtungo roon. Kapag nakarating tayo roon, saka natin mabubunyag ang lahat ng kasong ito. Isa-isa hanggang wala nang maitago. Mas madilim pa ang lugar ng mga multo kaysa noong una akong dumating. Bawasan mo ang taglay mong lakas na pang-araw. Huwag kang pumasok agad. Baka gulatin mo muna ang mga nasa loob. Paglampas sa lagusang ito, mundo ng mga yumao na. Ang pinakalabas na bahagi ay ang bulwagan ng reinkarnasyon. Dito pinamamahalaan ang muling pagsilang at kapalaran. Sa mas malalim na bahagi naroon ang ilog Wangchuan, tirahan ng milyon-milyong kaluluwa. Bawasan mo ang daldal. Nasa loob ang pinagmulan ng lahat. Pumasok tayo at siyasatin ang lahat hanggang lumitaw ang katotohanan. Mahigpit ang mga batas sa mundo ng mga yumao. May bantay at hadlang sa bawat sulok. Kapag nakapasok na tayo, mag-ingat sa bawat hakbang.
Ano ang kinatatakutan mo? Nasa kamay ko ang tungkod na magbubukas ng daan. Hindi pa nauubos ang aking lakas na pang-araw. Kayong mga buhay, walang pahintulot na pumasok sa banal na lupain ng reinkarnasyon. Anong parusa ang nararapat sa inyo? Ieli, noong minsang nyanig ko ang langit. Walang nangahas humarang sa akin, si Sun Wukong. Iba ang dati, iba ang ngayon. Pagsisiyasat ito ng kaso, hindi kaguluhan. Sa utos ng amang emperador, iniimbestigahan ng prinsipeng ito ang mga kaso ng pitch ng immortalidad at ng mundo ng mga yumao. Sinusundan namin ang mga bakas ng kaso. Kailangan naming suriin ang lumang talaan sa bulwagan ng reinkarnasyon. Hinihiling ko po ang inyong pakikipagtulungan. Hindi maaaring basta-basta suriin ng mga buhay ang mga tala ng buhay at kamatayan. Kung walang utos mula sa mundo ng mga yumao, walang sinuman ang makalalapit sa silid ng mga tala kahit isang hakbang. Kapag nabanggit ang kaso sa mundo ng mga yumao, umiiwas kayo agad. At mahigpit niyong ipinanghaharang ang utos. Halatang may tinatago kayo. Baka may nauna nang nagbigay ng babala sa loob ng bulwagang ito. Talagang hinarangan nila tayo rito. Mukhang nasa kaibuturan ng kasong ito sa mundo ng mga yumao. Ang mga multong nakatala sa aklat na ito ay nakatago mismo sa bulwagan ng reinkarnasyon. Prinsip, dapat ba tayong pumasok ng palihim habang mahina ang pagbabantay? O tuloy-tuloy tayong sumugod? Ang utos. Ang tungkod kong ito ang utos. Huwag kayong mahiya, mga kawal. Dapin inyo ang mga nanghihimasok na ito. Tama at tuwid ang kilos ko, si Sun Wukong. Ngayon, papasukin ko ang silid ng mga tala, kahit anong mangyari. Hoy, bakit mo hinahalungkat ang mga lumang papel na yan? Ang taong nanlinlang sa iyo tungkol sa pagnanakaw ng peach. Malinaw na ikaw ang dating nagbura ng talaan. At pinahamak ang buong pangkat ng mga unggoy sa bundok Huago. Para mapasinungalingan siya, kailangan muna nating alamin ang totoong nangyari sa mga anak mo. Ano ba talaga ang nangyari? May hindi tama rito. Tingnan mo ang mga batang unggoy na tinamaan ng kidlat. Ayon sa aklat ng buhay at kamatayan, dapat ay mahaba pa ang buhay nila. Hindi bababa sa 30 hanggang 50 taon pa. Pero ang mga petsa ng pagbura sa kanilang tala ay nagsiksikan sa loob ng 2 o 3 taon. Matitibay ang mga unggoy sa bundok Huago ko. Paano naman sila biglang nawala ng ganon-ganon lang? Namatay sila bago matapos ang itinakda nilang buhay. Dapat nating imbestigahan ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Pero tingnan mo, buong hanay na ito ay walang laman. May sadyang bumura sa haba ng kanilang buhay. Hindi pa dapat nagwawakas ang kanilang buhay. Ngunit isang guhit lamang nabura na. Maagang isinara ang kanilang tala ng buhay. Hindi ito basta pagkamatay sa sakit o aksidente. May umaani sa mga unggoy ng bundok Huago. Umaani. Ang mga anak ko ay pinapatay na parang mga pananim. Isa-isa silang pinuputol. Ang kopya ng tala ng pagsasara. Kamatayan lamang ang nakikita rito. Ngunit ang orihinal na tala ng kanilang buhay ang tunay na nagtatala nito. Sino ang humawak sa orihinal na tala? Ayon sa tuntunin, nasa pinakamalalim na bahagi ng palasyo ng reinkarnasyon. Bakit walang laman? Mahal na prinsipe, pakalmahin po ninyo ang inyong galit. Napakarami po ng mga tala. Nahuli po ang munting Diyos na ito. Umaasa po akong mapapatawad ninyo ang aking kasalanan. Nasaan ang orihinal na tala? Kamakailan, hindi mapayapa ang daigdig ng mga yumao. Inilipat na po ang orihinal na tala ayon sa mga tuntunin ng daigdig ng mga yumao. Hindi po sinadya ng munting Diyos na ito na magtago ng anuman. Kalokohan. Nakikita kong may itinatago ka. Kung hindi naniniwala ang dakilang banal na Sun Wukong, maaari ko po kayong dalhin upang makita ang selyadong tala. Bagaman wala rito ang orihinal na tala, nasa likod na bulwagan pa rin ang mga tala ng paglilipat. Mga Ginoo, mangyari po lamang. Kung talagang nais niyong pumasok ng sapilitan, maghanap kayo roon ng dahan-dahan. Gusto mong kainin ang mga anak ko? Subukan mo munang alamin kung papayag ang pamalo kong ito. Ang 3 ulong aso ng impyerno ay dalubhasa sa pagkain ng mga kaluluwang buhay. Kahit ang dakilang banal na Sun Wukong ay mapipilitan ding magpakita ng gilas.
Hintayin mong mapigil sila. Matagal ko nang ipinadala ang balita sa daigdig ng mga yumao. Hindi ba sinabi mong dahan-dahan akong maghanap? Ngayon, ikaw naman ang hinahanap ko. May ipinataw na pagbabawal sa pintuan ng palasyo. Malayang pinakawalan ang mabangis na halimaw. Tagapagtala ng kapalaran. Ikaw mismo ang nagsabi. O kailangan pa kitang bugbugin bago ka magsalita. Munting Diyos. Sinusunod lamang ng munting Diyos ang mga tuntunin upang protektahan ang orihinal na tala. Wala po akong layuning manakit o manloko. Nagpapanggap ka pa rin. Itatanong ko ito sa huling pagkakataon. Saan dinala ang orihinal na tala? Sa daigdig ng mga yumao. Inilipat na ang orihinal na tala sa daigdig ng mga yumao. Inuutusan lamang akong magbantay sa pintuan. Hindi ligtas na manatili rito ng matagal. Umalis tayo. Hindi pa dapat nagwawakas ang kanilang buhay. Ngunit isang guhit lamang nabura na. Hindi namatay sa sakit ang mga anak ko. May sadyang pumatay sa kanila. Hindi lang sila pinatay. Ano sa palagay mo? May makapagpapapatay ba ng maaga sa mga unggoy? Isinara ang tala ng buhay. Kailangang may taong kayang baguhin ang aklat ng buhay at kamatayan. At kayang baguhin ang itinakdang kapalaran. Hindi ito kayang gawin ng karaniwang munting demonyo. Balikan natin ang kasong iyon sa daigdig ng mga yumao. Mariin niyang iginiit na ikaw ang bumura sa mga tala at nagpahamak sa bundok Huagu noon. Ang tala mong iyon ay katotohanang naganap ilang daang taon na ang nakalipas. Ngunit ang mga unggoy na ito ay inaani ngayon. Bagong kaso ito sa nakalipas na 2 o 3 taon. Ang ibig mong sabihin, may gumamit sa lumang kaso mo mula pa ilang daang taon ang nakalipas bilang panakip. Upang pagtakpan ang pag-aani nitong mga nakaraang taon. Ginamit ang totoo para pagtakpan ang kasinungalingan. Sila ang pumatay sa mga unggoy. Ngunit ang sisi ay buong-buo nilang isinabit sa ulo mo. Isang bato, 2 ibon, talagang tuso. Pinatay na nila ang mga anak ko. At ginawa pa akong kontrabidang alay sa kaparusahan. Nagtatago ang mga ulupong na yon sa likod ng lumang kasong ito. Ginawa nilang pananim ang bundok Huagu ko at inani ito. Ako pa ang magdadala ng masamang reputasyon habang buhay. Prinsip. Sa harap ng iba, inakala kong narito ka lang para gawing katatawanan ang tulad kong prinsipe. Pero ikaw ang sumisiyasat sa ugat ng kawalang katarungang ito para sa akin. Kinikilala kitang kapatid, ako si Sun Wukong. Mula ngayon, ang buhay ko ay ilalaan ko sa pagsama sayo. Bubunutin natin sa ugat ang mga pest na ito. Kapatid, sabihin mo lang kung saan ka tuturo. Doon mismo pupukpok ang matandang Sun. Binago ang haba ng buhay ng unggoy. Tinablan ang ugat ng aklat ng buhay at kamatayan. Sa tunay na kopyang inalis. Ngunit nakapasok ang tunay na kopya sa mundong ilalim. Mahigpit ang seguridad sa mundong ilalim, walang makalusot. Ang sapilitang pagpasok ay pagsuong sa kamatayan. Kailangan nating makalusot ng palihim. Hindi natin malalampasan ang landas sa unahan niya. Ilog Wangchuan. Ilog Wangchuan nga. Kahit sino ang humarang, papasukin ko ito sa suntukan. Mapanganib ang Ilog Wangchuan. Magkahalo ang mabuti at masama rito. Kapag pumasok tayo rito, baka hindi na ganoon kadaling makaalis ng ligtas. Sino ang nagpapanggap na Diyos at naglalaro ng multo rito? Akala ko kung sino ang naglakas loob na pasukin ang mundong ilalim. Ikaw pala ang naghasik ng kaguluhan sa mundong ilalim mula ng isilang. Ang dakilang banal na dakitian na kayang baligtarin ang langit at lupa. Dadaan lang kami. Kailangan ba talagang manghagupit agad pagdating? Marami nang naging kaso laban sa dakilang banal. Kung nahuli ako ng isang saglit, hindi ko masisiguro kung naroon pa ang tulay na ito. Kilala ko si Erlang Shen. Kilala ko rin ang dakilang banal. Pero ang isang ito ay mukhang hindi pamilyar. Bakit ako sinusundan ng batang ito? Sa susunod na pagkikita natin, dadalhan kita ng buto. Ikaw pala ang laman ng balita nitong mga araw. Ang bagong tanyag na prinsipe ng langit. May mahalaga kaming 3 gawain sa mundong ilalim. Hinihiling namin ang iyong tulong, Mengpo. Padaan mo kami sa Ilog Wangchuan. May kautusan ba ang 3 mahal na Ginoo? Ang tulay na ihe ay para lamang sa mga kaluluwa. Hindi nito pinapatawid ang mga buhay na Diyos at immortal. Pupunta ang matandang Sun sa lugar na yon. May tulay pa bang haharang sa akin? Gusto ninyong piliting pumasok? Kung gayon, huwag ninyo akong sisihin sa pagsunod ko sa mga patakaran.
May itinatago pa palang asong kayang lumaki. Mabuti naman nangangati ang kamay ko. Sige na, tama na. Tumigil ka na. Hindi kami naparito para manggulo. Binabantayan ni Mengpo ang buong ilog Wangchuan. Siya rin pala ang pinuno ng itim na pamilihan. May mga panghagupit, banal na hayop at kung ano-ano pang gamit. Nagtataka lang ako. Sa galing mong iyan, bakit ka nagpapakulo ng sabaw sa tabing ilog na ito? At nagbabantay ng pintuan para sa mga patay? Ikaw talagang bata ka. Talagang tinutusok mo ang pinakamasakit na bahagi. Hula ko, hindi dahil wala kang kakayahang umakyat, kundi dahil hindi ka makakaakyat. Isa kang kawan ng mundong ilalim. Sumubok ka rin, ano? Sumubok ako. Noon, nanguna ako sa nakasulat na pagsusulit. Nanguna rin sa panayam. At nanguna sa praktikal na pagsubok. Pero wala ang pangalan ko sa listahan. May ibang umagaw sa pwesto ko. Nanguna ako sa lahat ng 3 pagsusulit, pero may ibang umagaw sa pwesto ko. Sino ang umagaw sa pwesto mo? Nasiyasat mo na ba kung sino? Ang grupong umagaw sa pwesto mo at bumura sa mga nagawa mo. Hindi pa sigurado. 2 pangkat ang kailangan kong siya satin. Ang prinsipe ay tila iba sa mga walang silbing nakaupo lang sa pwesto. Gusto kong makita mismo. Kung ang iniimbestigahan mo ay ang lumang utang sa akin. Parang may natuklasan tayong mahalagang pahiwatig. Sumunod ka sa akin. Lumulutang na bote ng mga panaginip. Maghatid ng panaginip sa mga mahal nila sa mundo ng mga buhay. Bumili ng 3, libre ang isa, o uminom ka ng 1 mangkok ng tubig ng paglimot. Titiyakin kong 500 taon kang hindi muling mabibihag ng pag-ibig. Magaling kang tao. Mas mahusay pa sa negosyo ang daigdig ng mga patay kaysa sa mundo ng mga buhay. Huwag kang masyadong makialam. Ang mga insensong hinahanap natin mula sa bundok Huaguo ay dumadaan muna sa taong iyon. Ang mga insensong ninakaw mula sa bundok Huaguo. Ang merit na sinimot mula sa iba't ibang lugar. Hindi ba ito napunta sa kabangyaman ng kung sino? Lahat ay inilipat dito. Hayagang ibinibenta, ipinapapalit sa salapi, at nilalabhan ang pinagmulan. Sabi nga, imposibleng peke ang mga insensong ito. Tunay na ari-arian lahat ito ng bundok Huaguo. Ang enerhiyang ito ay huwag kang sumunod. Bantayan mo ang linyang ito. Kaya nitong sumipsip ng enerhiya ng kaguluhan. At hindi ito maagnas kahit bahagya. Xui! Ikaw nga. Ikaw pala. Shanxi. Kaya pala palabas lang ang lahat ng mga pag-atake mo kanina. Sinusubukan mo lang pala ako. Hindi ba mahimbing kang natutulog sa lupain ng kawalan? Bakit bigla kang nagising? At bumalik ka pa sa daigdig ng mga patay? Si Hongjun yon. Nakita niyang darating sa sanlibutan ang isang napakalaking kapahamakan. Walang sinuman sa mga daigdig ang makapipigil dito. Kaya niya ako ginising. Umaasa siyang makikialam ako. Hindi basta na lamang sumiklab ang kapahamakan ng langit. Napuno na ng kapangyarihan ng karma ang mundo. Kaya kailangang linisin ng langit at lupa ang lahat ng utang.
Ngayong bulok na ang dating kaayusan. Nararapat lamang na maglaho ito. Bulok na ang kaayusan. Maaari itong ibagsak at itayo muli. Ngunit ang mga nilalang na nabubuhay sa loob nito ay hindi dapat isama sa libing nito. Pagkatapos mamatay ang lahat ng bagay, laging may bagong pagsilang. Pagbangon at pagbagsak, pagsilang at pagpanaw. Iyan ang likas na batas ng pag-ikot ng langit at lupa. Para sa langit at lupa, ang pagkapuksa at muling paglago ay isang ikot lamang ng reinkarnasyon. Ngunit para sa mga nilalang sa sanlibutan, ang bawat ikot ng reinkarnasyon ay isang buong buhay. Pero naisip mo na ba na personal kang bumaba sa mundo upang hanapin ang ugat ng problema at lunas? Akala mo pinoprotektahan mo ang lahat ng nilalang. Baka kinukonsinti mo lang sila. Hindi sila kailanman natutong managot sa mga bunga ng kanilang mga gawa. Binibigyan ko lamang sila ng isang pagkakataong itama ang kanilang sarili. Hindi mo naman maaaring likhain siya. At pagkatapos ay pabayaan kapag nagkaproblema siya. Xui! Sa huli, hindi mo pa rin mabitawan. Ang mundong ikaw mismo ang lumikha. Kung ganoon, manonood ako. At titignan ko kung hanggang saan ang kaya mong gawin. Oh! Prinsip! Kakababa pa lamang natin sa daigdig ng mga patay, may nakikipagtipan na agad sa isang mabuting babae. Sino naman ang babaeng iyon? Isa lamang akong matandang kakilala. Maliit na negosyo lang ang inaasikaso ko. Mga Ginoo, maawa na kayo. Palayain niyo ako. Ang tindahan ito ay sadyang gumagawa ng mga dokumento para sa daigdig ng mga patay. Ang tatak ng daigdig ng mga patay sa noo ng kaibigang unggoy mo. Malamang ay galing sa mga panindang lumalabas dito. Dumating ba ang mga mararangal na panauhin upang magpagawa ng mga dokumento? Lahat ng transaksyon sa maliit na tindahang ito ay alinsunod sa mga patakaran. Pagdaragdag ng record at paghahanap ng mga dokumento. Pagsulat ng mga petisyon at reklamo. Napag-uusapan ng presyo. Boss, hinahanap kita para magtanong ng isang bagay. Tungkol sa mga lumang atraso ng mga halimaw sa paglalakbay para kunin ang banal na kasulatan. May naaalala ka pa ba? Ito ang talaan ng mga halimaw na pinuksa ko noon sa paglalakbay para sa banal na kasulatan. Ang talaan ng mga kabutihang ginawa ko. Bakit binago ang lahat? Pawang mga halimaw na kumakain ng tao ang pinuksa ko. Ngayon, ginawa silang mga inosenteng kaluluwang pinatay ng walang sala. Ikaw, bulok na tindahan ka. Ngayong araw, gigibain ko ang lugar na ito. Dakilang banal, maawa po kayo. Tumatanggap lang po ako ng bayad para mamagitan sa mga kasunduan. Hindi ko naman po kilala ang mga nasa itaas. Dakilang banal, tigil. Bakit mo ako pinipigilan? Pinoprotektahan mo ang maruming nagbebenta ng mga huwad na paratang at nagpapalit ng talaan ng kabutihan. Pinoprotektahan mo pa rin siya. Hindi ko siya pinoprotektahan. Kukunin ko ang mga pahiwatig mula sa kanyang bibig. Kapag pinupok mo siya ng isang hampas, madali siyang mamamatay. At muling magtatago ang tunay na nasa likod nito. Sige, hayaan mo siyang magsalita. Kapag hindi siya makapagsalita, saka ko siya hahampasin. May taong bumili sa mga kaluluwang ito ng mga halimaw na pinatay ng walang sala. At pinagsama-sama silang magsampa ng kaso laban sa iyo dahil sa walang habas na pagpatay. Babalik ako sa bulok na tindahang ito. Ginawa mong ebidensyang bakal ang talaan ng mga kabutihan ko. Ang buong kaso mo tungkol sa ilalim na daigdig ay isang planong binuo mula simula hanggang wakas. Mabuti, isinugal ko ang buhay ko para lupigin ang mga halimaw. Ngunit nauwi ang lahat sa mga papeles laban sa akin. Ang tunay na pakay ay, bawasan ang iyong mga kabutihan, at ikulong ka magpakailanman sa daigdig ng mga yumao. Para hindi ka na muling manggulo dahil sa bundok Huaguo. Sino ang nasa likod ng negosyong ito ng mga kasulatan? Sino ang may kakayahang magpalit ng mga huwad na paratang? Sino ang may kakayahang baguhin ang mga kasulatang may kapangyarihan sa buhay at kamatayan? Hindi ikaw, isang utusang tagapagdala lamang, ang makapagpapasya rito. Ayan, narito na. Ang katawan ng taong ito ay nilagyan ng selyong nagbabawal magsalita. Sa sandaling magkaroon siya ng isipang magbunyag ng anuman, kaagad itong mag-aaktibo. Halika rito. Hoy, halika nga rito. Ano ang kailangan mo? Wala naman akong makita. Ginoo.
300 taon na po akong nag-aalay ng insenso para sa inyo. Maawa po kayo sa akin. Pakiusap, ipanganak po sana akong muli sa isang marangal at mayamang pamilya. Ipinagkaloob. 20 taon pa lamang po ang naipon kong kabutihan. Maawa po kayo, Ginoo. 20 taon ng kabutihan. Hindi sapat para sa yaman at dangal. Pero sapat na para maging tao. Hatulan siyang muling ipanganak sa daigdig ng mga tao. Maging karaniwang tao. Pagdusahan ang 4 na paghihirap. Kapag natapos na ang lahat ng pagsubok, mapapawi ang kanyang mga dating kasalanan. Sa susunod na buhay, kusa ng lalayo ang mga sakuna at kamalasan. Napakalakas ng loob mo. Naglakas loob kang magnakaw ng bagay mula sa ilog Wangchuan. Ako si Leng. Napulot ko lang ito para ipatong sa paan ng mesa. Ginoo, hindi na po ako mangangahas. Hindi na po talaga. Dinudumisan mo ang mga alay na insenso. Wala kang kahit katiting na kabutihan. At palihim mo pang iniimbak ang mga batong yin mula sa ilog Wangchuan. Ihagis siya sa landas ng mga gutom na multo. Maging ang muling pagsilang at buhay at kamatayan ay may malinaw na presyo, ipinagbibili ninyo. Anong klaseng daigdig ng mga yumaw ito? Ito ang lihim na tindahan ng hari ng impyerno. Sino ba talaga ang nasa likod nito? Naglakas loob siyang gamitin ang muling pagsilang upang nakawin ang mga kabutihang mula sa mga alay na insenso. Makinig kayong mabuti. Ang tauhang ito ay pinagbago ng kapalaran dahil may nag-utos sa kanya. May taong kayang pagtakpan ang buong langit dito. Ipinagbibili niya ang buhay at kamatayan na parang paninda. Tiyak na isa siyang makapangyarihang nilalang na abot hanggang langit ang impluensya. Sayang at hindi niya kailanman ipinakikita ang kanyang mukha. Ang ilang hibla ng kaluluwa ay mga kaluluwa ng unggoy mula sa bundok Huaguo. Sila ang mga buhay na saksi na nakaalam kung saan napunta ang insenso. Malapit na ang oras ng daga. Nakabukas na ang hukumang bitayan. Bilisan niyo at lipulin ang masasamang kaluluwa. Ang mga sagabal na ito, hatulan sila sa oras ng daga. Baguhin ang hatol at ihulog sila sa kailaliman. Maglalaho ang kanilang mga kaluluwa at espiritu. Kumilos kayo, bilisan nyo. Ang ilang kaluluwang iyon ay mga anak ko mula sa bundok Huaguo. Hindi pa nauubos ang kanilang haba ng buhay, pero isang sulat lang, kamatayan na agad ang hatol sa kanila. Tigil. Walang sinumang gagalaw sa mga kaluluwang ito ngayon. Hindi ba yan si Nezha? Paano siya napadpad dito? Ikatlong prinsipe. Opisyal na gawain ito ng daigdig ng mga patay. Wala itong kinalaman sa inyong taliba. O baka may utos kang sinusunod mula sa kung kanino. Napariito ka para manghuli ng tao. Nakaduti ako sa katimugang pintuan ng langit. Nasaksihan ko mismo ang mga taong ito. Sunod-sunod silang sumuot sa siwang patungo sa kailaliman. Sa langit, lahat ay nagkakalat na nag-aalsa si Sun Wukong. Nakikipagsabuatan ang prinsipe sa daigdig ng mga patay. Prinsip! Kailan pa nagkaroon ng prinsipe ang langit? Ang mga daan sa daigdig ng mga patay ay paikot-ikot. Ilang beses na akong naligaw sa pagsunod sa kanila. Sinundan ko sila hanggang dito. Ako pa ang unang nakasalubong sa inyo. Ginawa ninyong handog ang mga kaluluwang hindi pa tapos mabuhay at pinatay sila. At gusto pa ninyong patahimikin ang mga saksi. Sa ganitong kalaking kalokohan, ako si Nezha. Hindi ko kayang palampasin ito. Talaga bang lantaran mong hinahamon ang daigdig ng mga patay? Tama na ang daldal. Tapos na. Magaling, bata. May tapang ka.
Ngayon, mukhang tunay ka ng kawal ng taliba. Huwag muna kayong magdiwang. Hindi ganoon kadaling mamatay ang mga kawal ng yin. Ano ba ang bagay na ito? Sinunog na ng apoy ng tatlong katotohanan ang kanyang espiritu. Pero nagawa pa rin niyang muling buuin ang kanyang anyo. Noong araw, nilusob ng dakilang banal ang daigdig ng mga patay. Madali niyang pinasok ang templo ng reinkarnasyon. Binago niya ang aklat ng buhay at kamatayan. Baka may sinumang sadyang nagpapalampas sa kanya. Nilalabag niya ang nasasakupan ng mundo ng mga yumao. Alisan ng kaluluwa at burahin sa talaan. Magpakailanman sa siyam na kailaliman. Karaniwang espiritu ka lang. Nagmamalaki ka pa ng ganyan. Ano pa ang hinihintay ninyo? Kapag hindi ka umalis, bubugbugin nila ang batang ito. Dakilang banal, ganoon na lang ba talaga kababa ang tiwala mo sa kakayahan niya? Sandali pa. Hindi ganoon kadaling talunin si Nezha. Si Nezha ay isinilang mula sa bulaklak ng lotus. 3 ulo at 6 na bisig. Hindi lang iyan ang kaya niya. Ano ba naman ang dakilang Diyos ng 3 dagat? Hindi rin naman siya ganoon katindi. Ito. Ito ang sige, maliit na Nezha. Hindi ko akalaing may 2 ka pang alas. Hindi na kailangang sabihin pa. Ngayon, ako ang magliligtas sa mga kaluluwang ito. Wala kayong pakialam dito. Bilang prinsipe ka, dinala mo ang dakilang banal sa buong daigdig ng mga patay upang mag-imbestiga. Ano ba talaga ang iniimbestigahan nyo? Hindi ito ang lugar para mag-usap. Umalis muna tayo sa kamag-usap. Nailigtas ko na ang mga tao. Nalagpasan na rin natin ang mga humahabol. Ngayon, sabihin nyo ng malinaw kung ano talaga ang iniimbestigahan nyo. Ikaw mismo ang tumingin. Sinipsip hanggang matuyo ang banal na insenso ng bundok Huago. Binago ang kapalaran ng mga kaluluwang unggoy at inagaw ang haba ng kanilang buhay. Ang mga iniligtas mo ay mga buhay na saksi na nais nilang patahimikin. Mahal na hari, wala nang insenso sa bundok. Marami sa mga batang unggoy ang nawala. Huwag kayong matakot. Dumating na ang hari upang iligtas kayo. Nahuli ako. Hindi ko na protektahan ang bundok Huago. Protektahan niyo ang lahat.
Pinakamabuti talaga ang ating hari. Ito ang kopya. Ang binagong hatol sa itaas. Ipinatupad ito batay sa kopyang ginawa mula sa ibang orihinal na talaan. Mukhang ang tunay na makapagbabago ng buhay at kamatayan ang talagang kailangan nila. Iyon ang sandata nila. Kung gayon, lusubin natin ang daigdig ng mga patay at agawin ang orihinal na talaan. Kung ayaw mong mag-imbestiga, sabihin mo ng diretsyo. Ano ang ibig mong sabihin? May 36 na patong ng pagbabawal ang daigdig ng mga patay. Walang pahintulot sa pagpasok. Kahit ang mga hukom ay hindi maaaring pumasok. Kapag basta pumasok, maaalarma ang mga bantay. Baka hindi na natin mahanap ang orihinal na talaan. Alam mo namang hindi tayo makakapasok. Bakit hindi mo sinabi agad? Dahil gusto kong makita. Kung talagang taos puso ang investigasyon ng mga banal na nilalang. Kaya sinusubok mo kami. Hindi mo rin ba ako sinusubukan? May isang lugar. Baka makakita roon ng bakas tungkol sa aklat ng buhay at kamatayan. Baka makakuha rin tayo ng pahintulot sa pagpasok sa daigdig ng mga patay. Saan? Sa sanglaan sa Ilog Wangchuan. Isinasangla roon ng mga tao ang kanilang haba ng buhay, kapalaran, at susunod na buhay. Bilang may-ari ng sanglaan, malaya siyang kumukuha ng haba ng buhay. Tiyak na nasa kamay ng nasa likod nito ang aklat ng buhay at kamatayan. Kung gayon, gusto ko siyang makilala. Kailangan nating ilabas ang taong kumokontrol sa aklat ng buhay at kamatayan. Ilang taon ng buhay kaya ang kailangang isangla? Ano naman ang dapat katakutan? Sino bang banal na nilalang ang hindi nabubuhay ng libo-libong taon? Sino ang makapapantay sa haba ng buhay ng mga banal na nilalang? Nezha. Kung hindi ka marunong maghambing, huwag ka nang maghambing. Bakit ba ako sumasama sa unggoy na ito? Talagang parang naglilinis lang ako ng sahig. Walang oras na dapat sayangin. Aling Men, pakidala kami agad sa sanglaan sa Ilog Wangchuan. May lihim na lagusan dito. Direkta itong papunta sa paligid ng sanglaan. Nasa loob na tayo ng sanglaan. Huwag agad ibunyag ang inyong pagkakakilanlan. Huwag basta magpakawala ng suntok. At higit sa lahat, huwag basta magtiwala sa kahit kanino. Ang huling bilin ay parang para sa akin. Dapat talagang makinig ang prinsipe. Tulungan mo akong alagaan ang mga kaluluwang unggoy na ito. Nasaan tayo? Mukhang masigla rito. Ito ang daang may sandaang lagusan ng sanglaan sa Ilog Wangchuan. Mula sa lahat ng panig ng daigdig ng mga patay, may mga daang patungo rito. Mga tagapamagitan para sa mga kliyente sa mundo ng mga buhay. Kapag naamoy nila ang sinumang may kahilingang hindi matupad o ayaw bitawan, ibababa nila siya rito. Ipagpapalit ang pinakamahalagang bagay sa isang hangarin. Aling Meng, bakit pamilyar na pamilyar ka sa sanglaan sa Ilog Wangchuan? At saka, nagkataon namang ang bahay mo ay konektado sa lihim na daan ng sanglaan. Dahil ako ang bantay sa pintuan ng sanglaan. Ano? Hindi ba sabi mo maghahanda ka para sa pagsusulit sa serbisyo sibil? Bakit ka nagtatrabaho rito? Ikaw na mabahong unggoy, pakialam mo. Sino bang walang sideline ngayon? Sabi mo kanina, ipinangsasangla rito ang haba ng buhay at kapalaran. Ano ang makukuha sa pagsasangla ng mga yon? Ano mang hangarin? Kaya napakahigpit ng mga kondisyon sa pagsasangla rito. At tumatanggap lamang sila ng sanglang kapalit ng buhay. Hanggang ngayon, walang nakaalam kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. At lahat ng umaalis sa trabahong ito ay misteryosong nawawala sa huli. Ano mang hangarin? Isang hamak na tindahan ng sanglaan sa daigdig ng mga patay. Saan mo natutuhan ang ganyang husay? Ikaw ang tagabantay ng tarangkahan. At ikaw rin ang naghatid sa amin dito. Saang panig ka ba talaga? Nagbabantay ako ng tarangkahan para may maipangtusto sa buhay. Hindi na ako makaalis dito. Pero ang sanglaan na ito ay gawaing nanlalamon ng tao. Ilang daang taon ko na itong pinagmamasdan. Sawa na akong makita ang lahat ng ito. Narito na tayo. Ayos na ang pagsasangla. Buo na ang kontrata. Isinanla na pati ang susunod na buhay, gusto pang takasan ang utang. Akala mo ba kawang gawa ang lugar na ito? Huwag kayong gumawa ng gulo. Matao rito at maraming mapagmasid. Hindi ako pwedeng sumama sa inyo. Dadalhin ko si Erlang Shen para mauna sa loob. Dakilang Santo, bantayan mo si Meng Po sa pintuan. Bakit kayo ang sumabak sa laban?
Magbantay ka na lang ng mga pakete sa pintuan. Akala ninyo si Xiao Wujing ako? Naku, dakilang santo. Ikaw ang pinakamalakas dito. Paano kung may mangyaring masama sa loob? Ikaw pa rin ang kailangang sumagip sa amin. Mas mabuti ang magbantay ng pinto kaysa gumawa ng kahit ano. Sige na, sige na. Humayo na kayo. Prinsipe, hawakan mo ito. Kapag may gulo, igalaw mo. Kahit gaano kalayo, maririnig ko. Manatili ka sa labas at magmasid, dakilang santo. Huwag kang gagawa ng malaking gulo. Engan. Mag-ingat kayong mabuti sa lahat ng bagay. Sasabihin ko na ng maaga ang masamang balita. Kapag hindi pa kayo lumabas makalipas ang kalahating oras. Wala akong pakialam kung magulumihanan ang lahat. Bubutasin ko ang bubong ng kuwebang ito gamit ang tungkod ko. Sige na, sige na. Mas madaldal ka pa sa tatay ko. Kayong dalawa, hindi ba dapat magpalit muna kayo ng anyo? Sa ganyang pananamit, baka pati tunay na amo ay hindi nyo makita. Ang aklat ng buhay at kamatayan. Hindi tayo niloko ni Mengpo. May kakaiba sa bakas ng aklat ng buhay at kamatayan na hawak ng banting mukha at kabayong mukha. Pero, nakakuha ang sanglaan ng isang kopya. Sapat na yon para patunayan na nasa kamay nila ang orihinal. CJ, huwag muna tayong maglantad. Kumilos tayo ayon sa pagkakataon. Engan. Kuya. Kahina-hinala ang galaw ng mga taong ito. Dapat ba nating patuloy na bantayan ang may-ari ng tindahan? Ipagpapalit ko ang lahat ng aking merit. Basta gumaling ang katawan ng anak kong babae. Kahit ano, tatanggapin ko. Sa kakarampot mong merit na yan, ilang guhit lang ang mabibili mo. Hindi man lang sapat sa langis ng lampara. Isang hamak na dukha, naglakas loob pang humiling. Ito na ang lahat ng mayroon ako. Lene. May kabutihan ang langit sa pag-ingat ng buhay. Hindi naman ito imposibleng maisagawa. Ang kulang na bahagi ng merit ay maaaring punan ng haba ng buhay. 500 taon ng buhay. Ipagpapalit iyon sa ganap na kalusugan ng anak mong babae. Ano sa palagay mo? Baka patawarin pa kita ng ilang taon upang masamahan mong lumaki ang anak mo. Paano naman ang lamparang ito ng kaluluwa? Ang lampara ng kaluluwa ay patunay lamang ng kontrata. Sanglang tuluyan, 10%. Natupad na ang kahilingan. Isauli mo agad ito. Ama. Ay, malas naman. Wala pang 500 taon ang buhay mo. Kulang ang iyong sangla. Iyan ang tuntunin ng sanglaan. Kailangang isangla rin sa aming tindahan ang ilawang pangkaluluwa. Niloloko mo ako. Ibalik mo sa akin ang ilawan. Ang mga walang kwentang iyan. Huwag muna kayong padalos-dalos. Ginoo, isasangla ko ang buhay ko. Ano ang isasangla mo? Merit. Wala ako niyan. Pero maaari kong ipagpalit ang buhay ko. Sige, ipagpalit natin. Ang ilawang iyon. Suriin mo ang haba ng buhay niya. Suriin. Hindi masuri. Walang tala ng haba ng buhay. Lene. Sino ka ba? Walang kahit anong tala ng iyong buhay. Hindi ka ba nangangahas tumanggap? Kung hindi ka mangahas, sabihin mo ng diretsyo. Pinakamalaking sanglaan sa 3 daigdig. At natatakot ako sa isang hamak na tindero na walang pangalan sa talaan. Saan nagmula ang batang hambog na ito? Mayroon palang taong hindi kayang basahin ang haba ng buhay. Maaari mong piliing makipaglaro sa akin. Kapag nanalo ako sa'yo, maaari mong ipagpalit sa akin ang ilawang pangkaluluwa.
Ano sa palagay mo? CJ, paano ang laban? Kukunin natin ang merit at kasalanan ng sinumang nagsasangla rito. Hulaan muna kung mas marami ang kanyang merit kaysa kasalanan. O mas marami ang kasalanan kaysa merit. Pagkatapos, titimbangin natin. Panalo ang makakahula ng tama. Mabuti. Ang una, isang pilay na nagtitinda ng gamot sa tabi ng tulay ng mortalidad. Hulaan mo, mas marami ang merit o mas marami ang kasalanan. Lene. Mas marami ang kasalanan kaysa merit. Ang hula ko, mas marami ang merit kaysa kasalanan. Hindi ba nagbenta ng peking gamot ang pilay na yon? Pero nailigtas din niya ang kalahating kalye ng mga dukha. Sino ang nakaalam kung paano tinitimbang ang timbangan na ito? Ang ikalawa, isang biyudang nagsusulat ng mga banal na kasulatan para sa iba. Sa buong buhay niya, pinaghalong kabutihan at kasamaan ang kanyang ginawa. Hindi ako makapaniwalang mahuhulaan mo pa ito, Ginoong tagapamahala. Mas marami ang merit kaysa kasalanan. Kung gayon, ang hula ko ay mas marami ang kasalanan kaysa merit. Impossible. Ginoong tagapamahala. Pag-ari ba ng pamilya ninyo ang timbangan ng langit? Tauhan niyo ang nagsali ng aklat. Hindi ibig sabihin noon ay hindi mo nakikilalanin ang gamit ng pamilya mo, hindi ba? Isa pa. Sa pagkakataong ito, hindi ako naniniwalang kaya mo pang manalo. Mas marami ang merit kaysa kasalanan. Nababaliw ka na ba? Mas marami ang kasalanan kaysa merit. Tatlong laro, tatlong panalo. Ginoong Jiu, natalo po kayo. Nangangahas kang mandaya. Malinaw namang hindi ganito ang nakasulat sa aklat ng buhay at kamatayan. Aba, hindi ba sinabi ninyo, Ginoong tagapamahala? Nasa pamamagitan ng timbangan ng langit sinusukat ang merit at kasalanan. Bakit binago na naman ang aklat ng buhay at kamatayan? Nangangahas kayong manipulahin ito sa harap mismo ng aking mga mata. Talagang naghahanap kayo ng kamatayan. Magkakampi kayong dalawa, hindi ba? Hindi talaga kayo narito para magsanla. Kung gayon, sino ba talaga kayo? Kung wala kang alam, magpraktis ka pa. Hindi makasagot, kaya gusto nang manuntok. Ganyan na ba kasama ang pagtuturo ng wastong asal sa Diufu? Patron. Kitang-kita namang 8 ulo lang siya. Bakit siya tinatawag na 9 na ulong halimaw? Noong araw, may isang ulo siyang. Ipinasubo ko iyon kay Xiaoshan at pinakagat. Mag-ingat po, prinsipe. Ang matandang nasa harapan natin ay isang anyong bahagi lamang. Kahit ang mata ng langit ko ay hindi makita ang tunay niyang anyo. Kanina, isang galaw lang niya at nagkawatak-watak ang 9 na ulong halimaw. Tiyak na hindi karaniwan ang pinagmulan niya. Ay! Ito si Erlang Shen, ang dakilang Panginoong nagpapakita ng kanyang banal na anyo. At narito rin ang dakilang Diyos na si Nezha. Patawad po at hindi ko kayo nasalubong, matanda. Hindi ko alam kung paano ko tatawagin ang binatang nasa gitna. Ako. Isa lamang akong walang pangalang nakababata. Sumama lang ako sa 2 dakilang Diyos na ito para matuto at makakita ng bagong bagay. Sakto naman. Ikaw ang nanalo laban sa tagapangalaga ng tindahan. Mula pa noong unang panahon, ang mga bayani ay lumilitaw sa murang edad. Talo ako, kaya sumusunod ako sa napagkasunduan. Walang sinuman ang maaaring lumabag sa mga patakaran dito. Dahil nanalo ka laban sa 9 na ulong halimaw. Ang lamparang iyon ay itinuturing ng sayo.
Binata. Nasiyahan ka ba? Nasiyahan ako, nasiyahan ako. Maraming salamat sa inyong kabutihan, matanda. Kung gayon, mauuna na ako. Mag-usap na lang tayo sa susunod. Matanda. Ano ang ibig mong sabihin? Natural lamang na nais kong makipagsubukan sa iyo, binata. Ang hawak ni Mamian ay isang kinopyang sipi lamang. Ang hawak ko ang tunay na aklat ng buhay at kamatayan. Binata. Tila interesado ka sa aklat ng buhay at kamatayan. Gawin nating pusta ang tunay na aklat. Kung manalo ako, sabihin mo sa akin ang tunay na pakain niyong lahat sa pagpunta rito. May lakas ka ba ng loob? Patron, huwag po kayong magalit. Kasalanan ko po at hindi ko kayo naasikaso ng maayos. Agad po itong aayusin ng inyong lingkod. Kanina, hindi marunong umasal ang mga taong iyon. Umaasa akong mapapatawad ninyo kami, binata. Ang katawan at enerhiya mo, binata, ay napakadalisay, hindi tulad ng karaniwang tao. Ngunit napakawalang laman din, hindi tulad ng isang nagsasanay sa landas ng kultibasyon. Sa haba ng buhay ko, ngayon lamang ako nakakita ng ganitong nilalang. Nagbibiro lamang po ang matanda. Isa lamang akong pobreng palaging minamalas. Wala naman akong espesyal na pinagmulan. Kung gayon, hintayin ko na lamang ang matanda. Pag nanalo ka, saka tayo mag-usap. Tunay na ang aklat. Ano ngayon? Binata. Ano ito? Anong patagong daya ang ginawa mo, matandang mandaraya? Hindi ito lugar na maaaring niyong iwan kung kailan niyo gusto. Banal na hanay na nagkakandado sa mga immortal. Sino ka ba talaga? Tignan natin kung mas malaki ang iyong kabutihan o ang iyong mga kasalanan. Huwag kang sumagot. Nasa kamay niya ang tunay na aklat ng buhay at kamatayan. Kung siya nga ang nasa likod ng lahat, dakpin na lang natin siya ngayon. Ngunit kung hindi siya, tiyak na mabubunyag ang ating pakay at magugulat ang tunay na salarin. Kung gayon, matanda, nag-aksaya ka ng napakaraming formalidad para lamang subukin ang aking pagkatao. Narito na ang apo ko. Dakilang banal. Sino ang walang pakundangang humarang? Naglakas loob kayong harangan ang kapatid ko. Hindi ko akalaing pati ang dakilang banal ay darating. Tama na ang daldal. Gusto ninyong tikman ang pamalo ng matandang apo. Ano? Lene. Mag-inat ka. Lene. Mas tahimik na ngayon. Ilabas mo siya. Kung hindi, lulubog ngayon ang guwan ko. Ako ang pumatay sa dragon. Ako rin ang humugot ng mga litid nito. Kung gusto mong maghiganti, sa akin ka lumaban. Huwag mong takutin ang mga karaniwang tao. Naglakas loob ka pang sumagot. Tigil. Bata pa siya. Hindi niya inaamin ang kasalanan. Mamamatay ang buong lungsod kasama niya. Ang gumawa ng kasalanan ang dapat managot. Buhay ko ito. Ako ang magbabayad. Anak. Halika rito. Sasamahan ka ni nanay. Nanay. Erlang. Ako ang pumatay rito. Hindi ito maaaring patayin. Nagsanib na ang mga gintong uwak. Kapag namatay ito, mawawalan ng araw ang tatlong daigdig. Ililibing na kasama nito ang napakaraming nilalang. Erlang. Ayoko nang lumikha ng panibagong pagpatay. Manatili ka rito.
Manatili ka at samahan si nanay sa huling hantungan. Maaari ba? Wukong. Ang bagong turo ni Maestro ay ang sining ng pagbabagong anyo. Napag-aralan mo na ba ito? Ano ang mahirap dito? Panoorin mo ako. Oh. Wow. Sino ang nagsabing magpakitang gilas ka sa harap ng iba? Naglalaro lamang ang alagad kasama ang mga nakatatandang kapatid sa disiplina. Nadala lang ako sa saya. Ngayon ay ipinagmamalaki mo ang pagbabagong anyo. Bukas ay gagamitin mo ang mga kapangyarihan mo upang maghasik ng gulo. Pumasok ka sa aking paaralan. Upang magsanay sa landas ng paglilinang. O upang hangaan ka ng mga tao. Alam ng alagad ang pagkakamali niya. Anumang parusa ang ipataw ng maestro, tatanggapin ko. Ngunit hindi nagbabago ang puso mo. Kung mananatili sa iyo ang mga kapangyarihang ito, kapahamakan lamang ang idudulot mo sa daigdig. Ngayon ay alisin ko ang iyong kapangyarihan. Ginagamit ka ng 3 daigdig upang saktan ang mga bagay na ayaw nilang harapin. Mukhang kilalang kilala mo sila. Ang kanilang mga kahinaan ay laging nakasulat sa lugar na pinakamahirap abutin. At ikaw naman. Ano ang pinakamahirap mong bitawan? Lene. Ang daldal mo. Hindi tama. Hindi kailanman manonood si nanay habang pinapatay ako. Ginagamit mo ang mukha ni nanay para linlangin ako. Naghahanap ka ng kamatayan. Hindi ka kayang iwan ni nanay. Kung gayon, manatili ka rito. Manatili ka at panoorin si nanay na ayaw ng mabuhay. May naghihintay pa sa akin. Nasa harap mo mismo si nanay. Sino pa ang hahanapin mo? Lalong umiinit ang araw. Ang sugat mo ay hindi man lamang nagbago. Sumuko ka na at magpasupil. Pawang kasinungalingan ang lahat. Naglakas loob kang magpanggap na guro ko. Niloko mo si Lola Sun. Karapat-dapat ka rin. Tinanggap mo ang pamalo ni Lola Sun. Ang tibay naman ng buhay niyo. Sandali. Kayang ilipat ng matandang ito ang pinsala sa pamamagitan ng kontrata ng sanla. At ipasa ito sa isang inosenteng tao. Kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon? Hindi ligtas na magtagal dito. Kapag nagtagal pa tayo, mga inosente lamang ang madadamay. Dakilang banal. Umatras muna tayo. Lene. Tara na. Dito tayo dumaan. Kabisado ko ang mga daan sa daigdig ng mga patay. Huwag kayong mahuhuli. Umalis na tayo. Kayong ilang batang paslit. Paano ninyo itinatala at sinisingil ang mga utang ng 3 daigdig? Kailanman ay hindi kayo nagpasakop sa akin. Binata, ano ang pinagmulan mo? Dati o huli man? Tiyak na magkikita rin tayo. Ang lamparang ito ay naglalaman ng buhay ng isang bata. Ninakaw ko ito pabalik mula sa sanglaan. Ikaw ang magbantay para sa akin. Huwag mong hahayaang mamatay ang apoy. Napakarami ko nang nakitang ganitong lampara. Huwag kang mag-alala. Babantayan ko itong mabuti. Ang ganitong lampara ng kaluluwa. Sino na ang nakaalam kung ilan na ang nilamon ng sanglaan? Sa mga taon ng pagbabantay ko sa pintuang ito, hindi naman sa wala pa akong nakita. Ako na ang bahala sa lamparang ito. Ituring mo na lamang itong pambayad sa ilang dati nating utang.
Hindi lamang natin nakuha ang aklat ng buhay at kamatayan. Malamang ay hindi na rin tayo makapapasok sa sanglaan. Para tuloy na sayang lang ang pagpunta natin. Pero hindi rin tayo umuwi ng walang dala. Kahit paano may nakuha tayong mga bakas. Sa pagkakataong ito, napakilos natin ang amo ng sanglaan. Wala ka bang panganib na haharapin? Gusto mo bang sumama sa amin? Ayos lang ako. Kaya ko pang ipagtanggol ang sarili ko. Kayo ang dapat. Mag-ingat ng husto pagbalik ninyo. Ang taong nasa likod nito ay siguradong hindi basta susuko. Oho! Hindi maliit ang pagsalubong sa atin. Kakagapang lang natin paakyat mula sa daigdig ng mga patay. Ngunit naabutan agad tayo ng kautusan sa katimugang pintuan ng langit. Ang bilis ng kilos ninyo ay mas mabilis pa sa mga aswang na nanghuhuli ng kaluluwa. Dakpin sila. Li Jing, ano na naman ang kaguluhang ginawa mo? Nezha, huwag kang manggulo. Utos ito mula sa palasyo ng Ling Xiao. Anong kasalanan ang isinampa? May nagsumbong na pumasok ang mahal na prinsipe sa ipinagbabawal na lupain ng mga patay. Sa pilitang kinuha ang mga lamparan ng kaluluwang isinangla sa sanglaan. Hinayaan niyang wasakin ni Sun Wukong ang sanglaan at manakit ng mga tao. Dahil dito, nagkagulo ang pamilihan ng mga espiritu. Iniutos ng emperador na ihatid ko ang mahal na prinsipe pabalik sa palasyo upang siya ay tanungin. Ang winasak ni Lola Sun ay ang pugad ng mga salot na nananakit ng mga tao. Kasalanan na rin ba yon? Dakilang banal. Huwag kang magmadali. Nakahanda na ang sumbong laban sa'yo. Bakit hindi natin pakinggan muna? Kung hindi, masasayang ang mabuting hangarin ng nag-abala para rito. CJ, dalhin na natin sila. Dahan-dahan. Sa buong paglalakbay ko, pinalamig ng hangin ng daigdig ng mga patay ang aking mga buto.